Kung gaano, ngayon ganito naman. Now I believe. Now I believe. All things are possible. Now I believe. Now I believe. Now I believe. All things are possible. Now I believe. Manatili tayong nakatayo ngayon na nakayuko ang ating mga ulo. Panginoon, hindi lamang nawa ito maging isang awit, kundi maging ang pinakakaibuturan nawa ng aming puso ang nangagsisiawit. Ngayoy sumasampalataya ako. Sinabi ng mga alagad minsan, matapos gumawa si Jesus ng napakaraming mga gawang makapangyarihan, kanilang sinabi, Panginoon, ngayoy nagsisisampalataya na kami. Sinabi ni Jesus, ngayon bagay nagsisisampalataya na kayo? Kanilang sinabi, sumasampalataya kami na nalalaman mo ang lahat ng mga bagay at hindi nangangailangan na turuan ka ng sinuman. Kaya Ama, aming napagtatanto ngayong gabi na hindi mo po kailangan ng aming aral, kundi ang kailangan po namin ay ang sa iyo. Kaya aming dalangin na tuturuan mo po kami kung paano ang manalangin, kung paano ang mamuhay, at kung paano ang manampalataya. Ipagkaloob mo po iyon, Panginoon, sa pamamagitan nitong gawain ngayong gabi. Kung may anumang kulang sa amin, ibigay po ito sa amin, Panginoon. Inihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam kong marami sa inyo ang nakatayong muli ngayong gabi, at sa labas, may nasalubong akong mga grupo na nagsabing hindi na sila makapasok at nakikinig sila sa kanilang radyo sa iba't ibang sasakyan. At sisikapin natin ngayon na magawang dilisan sa abot ng makakaya natin ngayong gabi, sa linggo ng gabi, magbibigay tayo para may panalangin ang mga may sakit. Magkakaroon ng linya ng pagpapanalangin habang makapagpapaakyat tayo ng isa dito sa itaas. Ngunit, inihahandog natin itong gawain ngayong gabi para sa pananalangin, para sa mga may sakit. At nais kong maitatag kayo ngayon dito sa mga banal na aral ng Diyos sa pananampalataya. Ang pananampalataya sa panahong ito. Ang pananampalataya, kakailanganin ang higit na pananampalataya kaysa doon sa kailan may tinaglay ng alinmang kapanahunan noon, sapagkat kailangang ito'y maging pananampalatayang makaaagaw, kukuhanin pa'y taas. At kaya hangad namin na sumampalataya kayo ngayong gabi sa lahat na inyong nakita, narinig, ang salita na inyong narinig na ipinangaral, ang mga tanda at kababalaghan na inyong nakitang nagawa. Nais naming tipunin ninyong lahat iyon ng sama-sama sa inyong puso at pagnilayan niyon, kung sa Diyos nga ba iyon o hindi. Nga gaya noon ni Eliseo ng unang panahon, sabi, kung ang Diyos ay Diyos, kung gayoy paglingkuran ninyo siya. At kung si Jesus nga ang sentro ng lahat ng bagay sa Kristiyano, kung gayon, sa palagay ko'y dapat na nating pakawalan ang lahat ng iba pang bagay at manghawakan sa Kanya. Alalahanin, siya ang sentro, siya ang bituin sa hilaga, siya ang pinakaultimo, siya ang pinakasaligan. At kung siya ang bituin sa hilaga, mayroon lamang isang bagay na magtuturo sa bituin sa hilaga. Yan ang inyong kompas na gamit ninyo sa paglalayag. At ang kompas na hinihikayat ko sa inyong maging kasama ninyo sa paglalayag ay ang salita, at ang salita ay laging nakaturo sa Kanya. At nadarama natin na tila ba dumaraan tayo sa isang napakatinding panahon ng kagipitan at mga pagsubok, pagkalito sa panahon, at pagkabahala sa pagitan ng mga bansa, at lahat na ng uri ng mga bagay na nangyayari. At minsay sinasakmal ako na tila ba, saan man ako tumingin, tila ba itong nasa isang barko na nasa dagat, at sa akin ibinilin ang sasakyang dagat. At paano ba natin ito malalampasan? At hetong paparating ang isang bumubulang mataas na alon na daang beses ang laki kaysa sa aking barko. Ngunit dadaanan natin ang ibabaw ng mga iyon, ang bawat isa. Tayo higit pa sa mga mananagumpay sa pamamagitan niya. Ang kapitan, ang punong kapitan, ang may hawak ng tali sa dulo ng barko, matagumpay niyang hahatakin ito. Dadaanan natin ang ibabaw ng bawat isa sa mga iyon. Ngayon,
Sa gabing ito, para makapagmadali tayo at mapalabas kayo ng maaga, pinahahalagahan namin ang inyong mahabang pagbibiyahe at iba pa, at kung paano ninyong kinailangang magbiyahe at ang pagtitiis na kailangan ninyong gawin. At, kita nyo, inilalagay ako nito kung saan sadyang gusto kong tumayo at sadyang manatili sa pagsasalita at ginagawa ang lahat kong makakaya upang matulungan kayo. Ngunit kapag ako'y narito na, sinisikap kong isiksik ang lahat ng bagay na maaari kong isama upang maibigay ang tulong doon sa sandali na kinaroroonan na natin ngayon. Pagkatapos ay kinukuha mo, kapag binibigyan mo ang mga tao ng labis-labis sa isang pagkakataon, hindi nila iyong natatandaan. Iyong sadyang kailangan mo lang kunin ng isang bagay at itutok ito mismo doon sa tao hanggang sa makita nila iyon. At tapos, kapag natanggap na nila iyon ng buong buo sa kanilang puso, kung gayon sila'y, saka ninyo sila turuan ng iba pang bagay, bahabahagdan lamang habang tayo nagpapatuloy. Ngayon, manalangin kayo at magpakatapang at sumampalataya ngayon sa gabing ito para sa kagalingan. Palagay ko'y wala ng anumang duda sa inyong isipan hinggil sa panahong kinabubuhayan natin. Hindi ako naniniwala na may pag-aalinlangan pa sa inyong isipan hinggil sa kung ang Diyos ba ay nasa kalagitnaan ng kanyang mga tao o wala. Naniniwala kayong lahat yan. At ako, walang pagdududa sa isip ko tungkol dito. At ako, alam kong ang mga kamag-anak ko, ang mga kaibigan ko, ang mga kaibigan ni Kristo, ang mga anak ni Kristo ay naniniwala riyan. At nagbibigay ito sa akin ng lubos na kagalakan na makita na alam mong meron kang isang mensahe mula sa Diyos at ibinibigay mo ito sa mga tao at nakikita na tumutugon ang mga tao doon. Saka ka magbabalik tanaw at sasabihin, "Salamat sa iyo, Ama." O anong kagalakan ito sa sandaling iyon na makita ang mga anak na nagsisikain ng tinapay na ipinadala sa kanila. Napagtatanto ba ninyo na isa iyong pangitain ilang taon na ang nakalilipas dito mismo sa tabernakulo? Tama iyan, ang tinapay ng buhay. Kapatid na Neville, naaalala mo pa iyon marahil, makapangyarihang oras. Ngayon, magbukas tayo kung nais ninyong sundan ang pagbabasa o lagyan ito ng tanda. Para lang, hindi ako naniniwala na akma ang magkaroon ng isang gawain ng hindi nagbabasa ng salita ng Diyos at nagbibigay ng ilang komento kung magiging isang gawain man ito sa pagpapagaling o anumang uri. Nakakaunawa tayong lahat, wala namang mga estranghero sa atin sa palagay ko. Kundi nauunawaan natin lahat kung ano ang pagpapagaling. Hindi ito isang bagay na ginagawa ng sinuman para sa iyo. Ito ay kung ano ang ginawa na ng Diyos para sa iyo. Ang kaligtasan ay nasa gayon ding hanay. Ang tanging bagay ay ang magawa ang mga tao na manampalataya na iyon ng katotohanan. At itinuturo ito ng Diyos sa kanyang salita at saka ito pinatutunayan sa kanila na magsisampalataya rito sapagkat kanyang sinabi, lahat ng mga bagay ay may pangyayari sa kanila na nananampalataya. Sasabihin ninyo, walang anumang bagay na imposible sa Diyos. Naniniwala ba kayo riyan? Walang anumang bagay na imposible sa inyo gayon din. Sapagkat ang lahat ng mga bagay ay may pangyayari sa kanila. Ang Diyos ay isang persona sa kanila na nananampalataya. Kita nyo? Kaya walang imposible sa inyo, para sa inyo, kung magagawa lamang ninyong manampalataya. Ngayon, sa unang mga hari, sa 17 kabanata, nais kong basahin ang unang 7 talata kung loloobin ng Panginoon. At si Elias na Tisbita, na sa mga nakikipamayan sa Galaad, ay nagsabi kay Ahab, "Buhay ang Panginoong Diyos ng Israel, na ako'y nakatayo sa harap niya. Hindi magkakaroon ng hamog o ulan man sa mga taong ito, kundi ayon sa aking salita." At ang salita ng Panginoon ay dumating sa kaniya na nagsasabi, "Umalis ka rito at lumiko sa dakong silanganan. Lumiko ka sa dakong silanganan at magpublika sa tabi ng Batis Cherit na nasa tapat ng Jordan. At mangyayari na ikaw ay iinom sa batis at aking iniutos sa mga uwak na pakanin ka roon." Pansinin, pakanin ka roon, hindi sa kung saan pamangdako roon. Sa gayoy naparoon siya at ginawa ang ayon sa Panginoon o sa salita ng Panginoon, sapagkat siya'y pumaroon at tumahan sa tabi ng Batis Cherit na nasa tapat ng Jordan. At dinadalhan siya ng tinapay at laman ng mga uwak sa umaga, at tinapay at laman sa hapon, at siya'y umiinom sa batis. At nangyari, pagkaraan ng sanggayon, na ang batis ay natuyo, sapagkat walang ulan sa lupain. Ang Panginoon nawa ang magdagdag ng kanyang mga pagpapala sa pagbasa ng kanyang salita. At ngayon, sa gabing ito, nais kong kumuha ng isang teksto mula roon na tinatawag na espiritual na pagkain sa panahon nito.
Nagkaroon tayo kaninang umaga ng isang aralin tungkol sa ginagawan ang Diyos ng isang paglilingkod o sinisikap siyang gawan ang isang paglilingkod ng wala sa oras, sa panahon, sa lugar o ang tao. At ngayon, ito ay espiritual na pagkain sa takdang panahon. Ang propetang ito na si Elias, sadyang kakaunti lamang ang nalalaman natin tungkol sa kanya. Ngunit alam natin na lingkod siya ng Diyos, at ang siyang lingkod ng Diyos para sa panahong iyon. At ginamit ng Diyos ang kanyang espiritu na na kay Elias ng 3 beses na, at ipinangako pa ang 2, 5 beses para sa biyaya. Ginamit niya ito kay Elias, dumating ito kay Eliseo na dobling bahagi, na kay Juan Bautista noon, at inasahang paparito para ipasok lamang ang hentil na nobya at darating kasama ni Moises upang iuwi naman ang mga Hudyo. Tama yun. 5 beses na ipinangako ng Diyos na gagamitin ang espiritu ni Elias, at ginawa na ito ng 3 beses. Ngayon, itong dakilang propeta, hindi natin alam kung saan siya nagmula. Alam natin na isa siyang tisbita. Ngunit kung paano siya dumating, kaunti lamang ang nalalaman natin tungkol sa mga propeta. Hindi natin alam kung saan sila galing. Napakadalang, gaya ng wala akong alam na sino man na nagmula sa iglesia o may anumang talaang kanan ng pinagmulan nila. Ito'y mga pangkaraniwang tao lamang na walang takot at kadalasan walang pinag-aralan. At hindi sila sumulat ng anuman, sila mismo. Sina Isaias at Jeremias, ang ilan sa kanila ay nagsulat ng ilan. Ngunit itong dakilang taong si Elias ay walang isinulat ni isa mang bagay. Marami sa kanila ang hindi sumulat, marahil hindi sila marunong sumulat. Ngunit sila ay mga lalaking magagaspang. Walang lalaki sa Biblia na gaya niyaong mga sinaunang propeta. Sinuway nila ang mga kaharian, mga hari, mga tao, mga iglesia, at lahat na ng iba pang mga bagay, at tumayong matatag sa salita ng Diyos, at pinatunayan ng Diyos na sila'y tama. Napakagaspang nilang mga individual. At itong si Elias ay isa sa pinakamagaspang sa kanilang lahat. Isa siyang tao ng ilang. Nanggaling siya sa ilang, nabuhay siya sa ilang. Sinabi ng Biblia na siya ay nararamtan ng mabalahibong kasuotan. Mayroon siyang balat ng tupa na nakabigti sa kanya, at siyang piraso ng balat ng kamelyo na nakabigti sa kanyang baywang. Napaka-balbasarado siya, at nakikinikinita ko ng isa siyang napakagaspang tingnan na lalaki at pagpasdan. Subalit, hindi tayo, lahat sila'y hindi lahat nangamatay. Hindi silang lahat nangamatay. Noong panahon ng konseho sa Nicea, marami sa inyong mga tao na nakabasa na ng The Nicene Council of the Early Church. Noong hangarin nilang gumawa ng organisasyon mula rito at sirain ang lahat ng iba pang mga iglesia at humantong sa isa nang magkaroon sila niyaong konseho sa Nicea. Pumaroon ang magagaspang na mga lalaking gaya ni Elias mula sa ilang na mga gulay lang ang kinakain, mga dakilat magagaspang na kalalakihan. Ngunit ang mga dignitaryo, ang mga matataas, sa ilalim ni Constantine at iba pa ay nanahimik lang. Sapagkat ang mga yon, palibhasa ay mga propeta, ay nalaman na ang naturang butil ng trigo ng iglesyang nobya ay kinailangang mahulog sa lupa, na gaya rin naman ng butil ng trigo sa kasintahang lalaki na kinailangang mahulog sa lupa. At dooy nahinlay ito sa loob ng 1,000 taon. Yun ang dahilan kung bakit isinusulat nila sa mga aklat ngayon, nasaan na yaong tahimik na Diyos na kayang tiisin at tumingin, makitang pinapatay ang maliliit na mga bata at mga kababaihang pinagpira-piraso na ng mga leon at maupo sa mga kalangitan at wala man lamang masabi tungkol dito? Hindi nila batid ang salita. Kailangang mahulog sa lupa ang butil na iyon ng trigo. Paano magagawang tiisin at tingnan ng isang matuwid na Diyos ang kaniyang sariling anak na mamatay at dinuduraan at iba pa? Subalit na ayon ito sa salita, kailangan itong maganap. At gayon din ito maging sa oras na ito. Itong lalaki, isa siyang dakilang tao. Nanggaling siya sa isang makasalanang henerasyong nauna sa kanya. Si Ahab ay hari noon. Ang kaniyang amang nauna sa kanya ay naging masama noon. Magmula pa kay Solomon, nagkaroon na ng sunod-sunod na masasamang mga hari. At ang taong ito, si Ahab, na naghari sa loob ng 22 taon sa Samaria, ang siyang pinakamasama sa kanilang lahat. Isa siyang tunay na makabago. Naniniwala siya sa relihiyon, tiyak nga. At ginawa niya ang lahat sa makabagong kalakaran. Meron siyang 400 Hebreyong mga propeta niya. Lahat sila'y pinag-aral na mabuti at sinanay. Nagsugo ang Diyos sa kanya ng isa at ayaw naman niya itong paniwalaan, at iyon ay si Elias. Ngunit si Elias, itong tisbita, ay isang lalaki ng ilang. Hindi isang pinong lalaki, isa siyang mabagsik na tao.
At isang araw matapos magkasala ni Ahab hanggang sa hindi na iyon matiis ng Diyos, nangusap siya kay Elias sa ilang. At narito't parating na siya sa daan patungong Samaria, gaya ng madalas kong ilarawan, marahil makapal na ang kanyang puting balbas sa paligid ng kanyang mukha, ang kalbong ulo nangingintab sa araw, munting matandang naniningkit na mga mata, doon na may dalang patpat sa kanyang kamay, isang ngiti sa kanyang mukha, lumakad patungo mismo sa harapan ng hari ng Israel at sinabi, ang nihamugman ay walang papatak hanggang sa tawagin ko na ito. Bigyan nawa tayo ng Diyos ng mga taong ganyan. Kita nyo? Mga tao na alam ang kanilang ginagawa na may taglay na, ganito ang sabi ng Panginoon. Ngayon, napag-aalaman natin na bago niya ginawa ito, na tinawag siya ng Diyos. Kinausap siya ng Diyos at kaya nga't wala siyang kinatatakutang anumang bagay. Hindi siya natakot sa kanyang mensahe na hindi ito magaganap, alam niyang magaganap ito. Alam niyang ayon nito sa salita ng Panginoon at alam niyang siya ang propeta ng Diyos para sa oras na iyon. Kung kaya't kahit napugutin pa ng hari ang kanyang ulo, itapon siya sa kulungan, anuman ang gawin nila ay wala itong kaibahan sa kanya. Merong atas sa kanya. Ganito ang sabi ng Panginoon sa mismong harapan ng hari. Napakabangis na tao. Ngunit, bago niya ito ginawa, iprinopesiya itong malaking tagtuyot. Sapagkat hindi hahayaan ng Diyos ang kasalanan ng walang kaparusahan. Kailangang may kaparusahan. Ano ang saysay ng isang batas kung wala ang kaparusahan? Ano ang buting magagawa nito? Sabihin, labag sa batas ang tumakbo habang nakatigil ang trapiko at walang multa sa likod nito o walang kaparusahan sa likod nito? Hindi ito magiging isang batas. Kaya't may kaparusahan sa kasalanan. At kapag gumawa ang Diyos ng isang batas, at ang batas na iyon ay nilabag, kung gayoy mayroong dapat kaparusahan para doon. At nilabag ng bansang ito ang lahat ng kanyang mga kautusan. O meron silang malaking iglesia, nasa kanila ang templo. Marami silang edukadong tao. Meron silang mga propeta sa buong bansa. May mga paaralan ng mga iyon na ginagawa silang parang sa isang makina. At marami silang mga propeta, marami silang mga saserdote, marami silang mga eskriba, at marami silang relihiyon. Datapwat malayo sila sa salita ng Diyos. Kaya tumawag ang Diyos ng isang lalaking labas sa alinman sa kanilang mga hanay man lang at sinugo siya na may taglay na, ganito ang sabi ng Panginoon. At pansinin kung paano niya iniingatan ang sariling kanya. Bago niya isinugo itong propeta na dala ang mensahe, sinabi niya, Elias, bumaba ka at sabihin kay Haring Ahab ang mga bagay na ito. At ngayon, kapag nagawa mo, lumayo ka kaagad sa kanya, sapagkat gumawa na ako ng isang dakong matutuluyan mo habang tagtuyot. Iingatan kita, Elias, kung iyo lamang ipangangaral ang aking salita, gawin lamang kung ano ang sinabi kong iyong gagawin. Ngayon, ititipo ko itong dakilang ministeryo ngayong gabi ni Elias at ang panahon ni Elias sa panahon na ating kinaroroonan na ngayon. Sa palagay ko'y isa itong ganap na tipo. Iniisip ko ang mga bansa, kung ako, meron tayong oras upang balikan, subalit nais kong maglaan ng mahabang oras sa linya ng pagpapanalangin. Kaya kung magagawa nating balikan at tingnan, kinuha ng Israel ang Palestina sa gayon ding basihan ng pagkuha natin dito sa Estados Unidos na ito. Dumating tayo rito sa Estados Unidos na ito at itinaboy ang mga naninirahan na yung mga Indian at inangkin ng lupain. At gayon din naman ay nagtungo ang Israel sa Palestina sa ilalim ng pamumuno ni Josue, sa ilalim ng Diyos, at itinaboy ang mga naninirahan at sinakop ang lupain. At ang una nilang mga hari ay mga makapangyarihang lalaki, sina David, Solomon, at dakilang lalaki. Ang una nating mga presidente ay mga dakilang tao, sina Washington, Lincoln, at iba pa. Tapos nitong bandang huli na, ang mga presidente o ang mga hari ay pabulok na ng pabulok sa tuwina, at sa huli ay humantong na sila dito kay Ahab, ang pinakatipo, larawan ng ating panahon. At lubos nang naging moderno ang mga tao na ayaw na nilang marinig pa ang tunay na salita ng Panginoon. At makikinikinita ninyo sa isang modernong bayang kagaya niyon, kung magiging ano na sa pandinig nila ang isang tunay na lingkod ng Diyos. Aba, baliw siya. Wala na siya sa kanyang tamang pag-iisip. Hindi maaaring magkaroon ng ganong bagay. Mga relihiyoso sila, napaka-relihiyoso. Meron silang mga tapat na kalalakihan, meron silang tapat na mga tao, napaka-relihiyoso nila. Kaya alam niya na mga ngailangan ng higit pa sa isang pangkaraniwang teolohiya lamang, mga ngailangan ng higit kaysa ano pa mang pangkaraniwang mensahe, mga ngailangan ng higit pa sa pangangaral lamang ng salita upang madurog ang kanilang mga pusong bato.
Alam niyang nangangailangan ng ganito ang sabi ng Panginoon upang may padala doon yaong paghatol sa bayang iyon. Kaya't alam niya iyon noong nagtungo siya na taglay ang ganito ang sabi ng Panginoon. At ito ay ganito ang sabi ng Panginoon. Ang tanggihan iyon ay kahatulan. Nakikita natin yan sa panahon natin din. Nakikita natin yan sa alinmang panahon. Wala nang nalalabi pa kundi kahatulan kapag lumampas na kayo sa hangganan ng biyaya. Ngayon, yung tipo doon na ititipo ko si Elias sa iglesia ngayon, sa iglesia ng panahong ito, di katagalan, bago ang paghuhukom, ay natanggap niya itong mensahe. Si Elias, isinisimbolo niya na inaalagaan sa natural, sa kanyang natural na pagkain dahil hindi nauulan ngayon ayon sa salita ng Diyos sa loob ng 3 taon at 6 na buwan o hanggang sa tawagin na ito ni Elias. Anumang oras mo sabihin, Elias, magiging gayon nga ito. Kaya nga nagtungo siya at humarap sa hari at sinabi, ni hamugman ay walang mahuhulog hanggang sa tawagin ko na ito. Yan nga'y talagang isang dalahin, hindi ba? Talagang napakabigat na mensahe yan. At ngayon, ititipo natin yan sa espiritual na tagtuyot ng araw na ito. Ngayon, alam nating lahat. Alam nating lubos na may isang malaking espiritual na tagtuyot sa lupain ngayon, sa espiritual na pangungusap. At alam ninyo na inihula niyan ng mga propeta na bago ang ikalawang pagparito ni Kristo ay magiging, ang sabi, sasapit ang tagutom sa lupain, at ito hindi lamang tagutom sa tinapay, kundi sa pakikinig sa salita ng Diyos. At ngayon na ang araw na yun, pakikinig sa tunay na salita ng Diyos. Ngayon, itinitipo nito ang natural na tagtuyot sa espiritual, kasalanan at kawalan ng pananampalataya sa pamamagitan ng mga bulaang tagapagturo at mga modernista sa iglesia ang naghatid sa kondisyon na ito sa papalapit na paghuhukom. Pagkatapos ay tinalikuran na nila ang salita ng Diyos at ang kanyang propeta tungo sa isang makabagong terminong teolohikal ng salita. Mapapansin ninyo rito na sadyang sa ganyang panahon mismo ng Diyos sa tuwina ay nagpapalitaw ng isang bagay. Pagkat siya sa tuwina, wala siyang gagawing anumang bagay hanggang sa maihayag muna niya ito sa mga tao at inihahayag niya ito sa tuwina sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod. Ngayon, ngunit si Elias, sa naturang panahong ito, ay may isang lihim na dako na itinalaga ng Diyos upang puntahan niya. Yan ang bagay na nais nating makita ngayon bago tayo magkaroon ng linya ng pagpapanalangin. May isang lihim na dako si Elias na inilaan ng Diyos mismo. Ngayon, hindi ito kailanman inilaan ng iglesia para sa kanya. Hindi ito kailanman inilaan ng hari para sa kanya. Hindi siya naglaan sa kanyang sarili. Kundi ang Diyos ang naglaan ng isang lihim na dako para kay Elias upang pakanin sa tuwina habang tagtuyot, kung saan ipinagkaloob ang kanyang pagkain sa araw-araw. Hindi na niya kinailangang mag-isip pa kung ano ang mangyayari bukas o mag-isip kung maubos ang pagkain. Sinabi ng Diyos, inutusan ko na ang mga uwak at pakakanin kanila. Napakagandang bagay, isang tipo ng ating lihim na dako kay Kristo. Kung kailan ang pandaigdigang konseho at lahat na ng mga nagaganap ngayon na nagsasabing lumipas na ang mga araw ng himala, ang mga dakilang kapangyarihan ng Diyos ay inalis na sa mga iglesia. Para ba silang wala na silang kahit ano kundi isang tanso na tumutunog at isang batingaw na umaalingaw-ngaw. Alam natin iyan ang katotohanan? At anyo ng kabanalan at tinatanggihan ng kapangyarihan nito? Ganitong bagay lamang din ang ginawa ni David kaninang umaga na gamit ang mga karo ng baka na palayo na sa salita. Nang ilahad ang salita at ibigay sa kanila, hindi nila ito gusto. Kaya nga napalayo na sila mula rito. Ganyan ang ginawa ng mga taong ito ng panahon ni Elias. Napalayo na sa salita. Inakala nila na nasa kanila ang salita, ngunit wala sila nito. Kaya pansinin noon noong oras na kanya nang parurusahan ang di mananampalataya, gumawa siya ng daan para sa mananampalataya. Ang siyaring bagay na kanyang ginagawa sa tuwina. Noong mga araw na kanya nang wawasakin ng mundo sa pamamagitan ng tubig, gumawa siya ng daan ng pagtakas para kay Noe. Noong mga araw na lulunurin na niya ang Ehipto, gumawa siya ng daan ng pagtakas patawid ng dagat para sa kanyang bayan. Kung paano talaga gumagawa ang Diyos ng kanyang daan. At kung saan wala roong daan, siya yaong daan. Siya yaong daan. Ngayon napagtatanto natin na naharap tayo sa isa sa mga pinakadakilang oras na kailan may nalaman ng kasaysayan. Hindi naman talaga yung warhead na may maliwanag na kumikinang na missile na taglay ang ulo nito ang dapat nating katakutan. Ang mga iglesia ang dapat nating katakutan.
Ang oras na ating kinabubuhayan ang dapat nating bantayan. Ngayon, pansinin, ngunit gumawa ang Diyos ng daan upang matakasan ito ni Elias. At gumawa siya ng daan para sa kanyang sumasampalatayang mga anak upang matakasan ito ngayon, ang puot at mga bagay na darating. Sapagkat hindi magiging makatuwiran ng Diyos na hatulan ang mga taong iyon at padalhan sila ng kaparusahan at palubugin ang Sodom at Gomora at palubugin ang Capernaum sa gitna ng dagat at hatulan ang mga henerasyong iyon at ang Sodom at Gomora at pagkatapos ay hayaan tayong gawin ang gayanding bagay at malusutan iyon. Nakatitiyak tayo sa kahatulan na gaya ng pagkatiyak nila sa kahatulan. Ngayon, napansin natin na nang dumating ang mga bagay na iyon, ang modernong kalakaran ng panahong iyon, nagpalitaw ang Diyos ng isang lalaki sa panahong iyon o pinalitaw ang isang lalaki pala upang labanan ang naturang mga puwersa at ayaw nila itong pakinggan. Inakala nila na baliw siya, nasira na siya ng kanyang bait. Isa lamang siyang matandang panatiko, hangal na mula sa ilang, tila ba nahihibang. Ngunit gayon pa man, nasa kanya ang salita ng Panginoon. Ang salita ay hindi nangangahulugan kung ano ang sinasabi nito, ang sinasabi nila sa panahong ito. Oh, bueno, ang Biblia ay isang aklat ng kasaysayan. Sa palagay ko'y nakita na ninyo ito na ngayon ipinapahayag na nila na hindi kinain ni Eva ang mansanas. Kinain niya ang isang, ano nga iyon? Sa palagay ko, yun ay apricot. Ang sinasabi na nila ngayon, yun ay apricot. At saka na hindi kailanman dinala ni Moises ang naturang mga anak padaan sa dagat na pula. Mayabong nakumpul yun ng mga tambo na naroon sa kabilang dulo niyang dagat at duman siya sa isang dagat ng mga tambo. Kung gayoy, paanong ang tubig, T-U-B-I-G, ay naging malapader sa magkabilang gilid? Duman sila sa tuyong lupa, kung ganon. Oh, wala talagang kabuluhan. Ngunit nakita ninyo, kinakailangan ng ganyang uri ng panahon upang maibaba ang puot ng Diyos sa mga tao. Ito ang ginagawa nito. Sinasabi nilang walang gayong bagay na gaya nitong magiging mga tao sa iglesia ay hindi naniniwala sa mga himala. Bibigyan kita ng $1,000, sabi nila. Pakitaan mo lang ako ng isang himala. Pakitaan mo ako ng isang himala. Bueno, hindi nila ito makikita kung mayroon ng 10,000 mga bagay na nagawa na sa kanilang harapan. Aba, sila hindi na nila ito makikita kailanman. Sasabihin ninyo, kaimposiblihan yun. Oo, hindi yun. Minsan si Elias ay naroon sa Dotan at lumusob ang hukbo ng Syria at pinalibutan ng siyudad upang dakpin siya, sapagkat alam nila na doon nakasalalay ang kapangyarihan ng bansa ay doon sa tagakita na iyon. Aba, ang hari, isa sa mga lalaki ang nagsabi sa hari ng Syria, sabi, aba, alam mo, si Elias na propeta na Tisbita ay sinasabi sa hari ng Israel kung ano ang sinasabi mo sa iyong lihim na silid. Sabi, sige, pumunta at dakpin ang lalaking iyon. Iyon ang taong humahadlang sa atin. At ang buong sandatahang lakas ng Syria ay pumuslit sa palibot ng Dotan. Nasa buong palibot sila nito. At si Gehazi na naalalay ng naturang propeta ay bumangon at sinabi niya, "Oh, ama ko, ang hukbo'y nasa buong palibot na natin dito. Lubos na tayong napapalibutan." Sabi niya, "Aba, mas marami ang nasa atin kaysa nasa kanila." Kita nyo? At tumingin sa paligid si Gehazi, sabi, "Wala akong nakikitang sinuman." Sabi niya, "Panginoong Diyos, buksan mo po ang mga mata nitong bata." At nadilat ang kanyang mga mata. At ang buong burol ay puno ng mga anghel at mga karong nakatigil sa palibot ang hindi nakikitang hukbo. Lumakad si Elias palabas roon at sinabi ng Biblia, kanyang binulag sila. Siya'y lumabas sa kanila, sila'y nangabulag sa kanya. Lumabas at sinabi, "Hinahanap ba ninyo si Elias?" Sabi nito, "Oo, hinahanap namin siya." Sabi, "Halika kayo. Sasabihin ko sa inyo kung nasaan siya mismo." At inakay sila sa mismong tambangan, patungo mismo kung saan nagsilabas sa mga hukbo at nahuli sila. Ngayon, sinabi ng Biblia, kaniyang binulag sila. Iyon na ang tumapos doon. At ang mga tao ay lubos ng bulag sa espiritual ngayon. Bagamat bumaba ang Panginoong Diyos sa kalagitnaan ng mga tao at gumawa ng anumang bagay, at ang mga bagay na kanyang ipinangako, hindi pa rin nila ito makikita. Sila'y mga bulag sa espiritual. Hindi nakikilala ang Diyos. Hindi nakikilala ang kaniyang dakilang kapangyarihan. Ngayon, napansin natin na ginawa nila iyon noong panahon ni Elias at ginagawa pa rin nila ito ngayon. Binubulag sila ng Diyos. Sinasabi nila ngayon na walang mga himala, walang gayong bagay, emosyon lamang ang lahat ng ito. At sinabi nila ang gayon ding bagay tungkol kay Elias, sapagkat nang agawin siya pa itaas at pumalit si Eliseo sa kanyang lugar, isang bata pang lalaki na nakalbo na ng bata pa.
Hinahabol siya noon ng mga bata sa kanyang likuran at sabi, "Matandang kalbo, bakit hindi ka sumama kay Elias?" Kita niyo, hindi nga nila ito pinaniwalaan sa simula ng mga tao matapos na ginawa na ang napakaraming mga bagay. At ang dakilang lalaking ito ng Diyos ay nalipat na sa langit sa pamamagitan ng isang karong apoy at hindi pa rin ito pinaniwalaan ng mga tao. At hinayaan ang kanilang munting mga anak na humabol sa likuran nitong lalaki at magsabi, "Matandang kalbo, bakit hindi ka sumama pa itaas?" Kita niyo? At pagkatapos ay sinumpa ng propeta ang naturang mga bata at pinatay ng isang babaeng oso ang 42 sa kanila. Ngayon, pansinin. Ngayon, kung paano noon, inilalagay nila ang kanilang sariling pagpapaliwanag sa salita. Ngayon, kung gusto nilang gawin yon, nasa kanila na yon. Ngunit pinipilit nila na papaniwalain tayo rito. Sinabi ng Biblia na itong salita ng Diyos ay hindi nagmula sa pansariling pagpapakahulugan. Diyos ang gumagawa ng kanyang sariling pagpapaliwanag. Pinatutunayan ng Diyos ang kanyang salita at iyan ang kapaliwanagan nito. Gaya nga ng sinabi ko ng maraming beses na sinabi niya noong pasimula, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga ng liwanag. Hindi na iyan kailangang ipaliwanag pa, naganap nga ito. Sabi niya, isang birhen ang maglilihi. Siya nga. Sinabi niyang kanyang ibubuhos ang kanyang espiritu. Ginawa nga niya. At sinabi niya, sa mga huling araw, ang mga bagay na kanyang gagawin at ginagawa na niya ito. Ito'y hindi na kailangan ng anumang paliwanag. Gumagawa ang Diyos ng kanyang sariling pagpapaliwanag. Anuman ang sabihin ng mangmang na tao, hindi niyan napapatigil ang Diyos ni katitingman. Nang narito pa sa lupa si Jesus, marami rin siyang nilaban ng kawalang pananampalataya na gaya ng meron tayo ngayon at marahil ay higit pa. Ngunit hindi siya napigil nito. Nagpatuloy pa rin siya sa pagpapamalas at pagsasagawa ng kanyang tungkulin at pinatutunayan ng Diyos ang lahat ng bagay na kanyang ginawa. Sabi niya, "Hindi ako nag-iisa sa sarili ko. Ang aking Ama at ako ay isa. Siya'y nananahan sa akin. Hindi ako ang gumagawa ng mga gawa. Ang Ama iyon na nananahan sa akin. At kung hindi ko ginagawa ang kanyang mga gawa, kung gaya'y huwag ninyo akong sampalatayanan. Datapwat kung ginagawa ko ang mga gawa at gayon may hindi ninyo ako masampalatayanan, sampalatayanan ninyo ang mga gawa." Kita niyo? Sa madaling salita, sila, saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sabi niya, sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay meron kayong buhay na walang hanggan, ay sa pamamagitan ng pagkaalam sa mga kasulatan. At ang mga kasulatan mismo ang nagpapatutuo tungkol sa akin. Amen! Napakagandang pagpapahayag. Ang mga ito'y ang mga kasulatan ang nagsasabi sa inyo kung sino ako, sabi ni Jesus. At ang mga kasulatan ang nagsasabi sa inyo ng oras na kinabubuhayan natin. At ang mga bagay na nakikita ninyong nagaganap, ito'y ang Diyos mismo sa gitna ng kanyang mga tao. Walang anumang makapagbabangon ng patay kundi ang Diyos. Walang anumang makagagawa ng mga bagay na kanyang ginagawa ngayon kundi siya. Sapagkat sinabi ng Biblia, siya'y ang siya ring kahapon, ngayon at magpakailanman. Ngayon, nakikita natin yung modernong kalakaran ng mga tao saka nakalipas na ang naturang mga araw. Wala nang gayong bagay na gaya ng mga himala. Ang mga tao ay lubhang nadadala lang talaga sa emosyon. Pakinggan ng Elias na iyon ng propeta, humihiyaw laban sa kanila at sa kanilang mga teologo. Pansinin, nangusap siya na para bang siya ang Diyos mismo. Nangusap si Elias na para bang siya ang Diyos mismo. Ang hamog ay hindi bababa mula sa langit hanggang sa tawagin ko na ito. Amen. Siya nga po, ang naturang propeta ay matagal nang napasa presensya ng Diyos. Ang mga propeta sa lumang tipan o sa kahit anong panahon, kapag namumuhay sila sa presensya ng Diyos hanggang sa naging salita na sila, ang mensahe nila ay ang mismong salita na. At alalahanin, sinabi niya, ganito ang sabi ng Panginoon. At nang napasa mga taong iyon na ang mga mensaheng iyon na mula sa Diyos, at sila ay naging okupadong-okupado na hanggang sa ang kanilang sariling pag-iisip, maaaring taliwas ito sa sarili nilang kaisipan. Maaaring hindi nila kaya na makita ito ng tama. Ngunit sinasabi nila ang salita ng Diyos, ganito ang sabi ng Panginoon. Hindi magkakaroon ng ulan man lang hanggang sa tawagin ko na ito. Anong pangungusap! Siya ay napasa presensya na ng Diyos at ganap ng pinatunayan at alalahanin, kahanay din yan ng Amos 3:7, ang Panginoong Diyos ay walang gagawin hanggang sa maihayag muna niya ito sa kanyang mga lingkod na mga propeta. Sabi, hindi magkakaroon ng anumang ulan na babagsak. Siya muna, pinagtawanan nila siya. Inisip nila na nababaliw na siya, ang panatikong yun. Ngunit, kita nyo, meron siyang ganito ang sabi ng Panginoon na hindi uulan.
At ang Diyos, bago niya iyon ginawa, ipinahayag niya ito kay Elias na kanyang lingkod. At isa siyang pinagtibay na pinatunayang propeta, kaya dapat sana'y nangagsipagsi na ang mga tao. Pero sa halip na ganoon ay pinagtawanan nila siya. Ang sabi, meron tayong napakasaganang ulan. Puno ang mga imbakan. Umaagos ng maganda ang mga ilog. Sinabi ng Biblia na wala kahit na hamog sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. Natuyo ang lahat ng mga batis at tubig sa lahat na ng dako. Hindi na iyon yung tao, yun na yung Diyos na nangungusap sa pamamagitan ng taong iyon. Yun na yung ako nga iyon, alam na natin sa tuwina. Kaya siya, nalalaman natin na kapag dumating ang isang tao, isinugo mula sa Diyos na itinalaga ng Diyos na may totoong ganito ang sabi ng Panginoon, ang naturang mensahe at ang mensahero ay isa at iyon din. Sapagkat ipinadala siya upang tumatawan sa ganito ang sabi ng Panginoon, salita sa salita. Kaya siya at ang kanyang mensahe ay isa. Ang isang makadenominasyon na tao sa ilalim ng pagtangkilik ng denominasyon, siya at ang naturang iglesia ay siyang isa. Ang isang teologo sa ilalim ng teolohiya na ginawa ng isang kung anong denominasyon, siya at ang kanyang mensahe ay isa. Iglesia ng teolohiya, isang teologo. Tama ngayon. Kaya kung dumarating ang isang tao na may ganito ang sabi ng Panginoon, siya at ang kanyang mensahe ay isa. At nang dumating si Elias na may ganito ang sabi ng Panginoon, siya at ang kanyang mensahe ay naging isa. Gaya rin ni Jesus nang dumating siya ang salita sa Juan 1. Kaya ang salita ng Diyos at ang mensahero ng kapanahunan ay ang siya ring bagay sa tuwina. Tama yan. Si Jesus ay iyong salita na iprenopesiya. Siya ang pinatutungkulan noon ng mga propeta na magaganap, isang birhen ang maglilihi at magsisilang nitong sanggol. Doon pa lang sa pasimula, sinabi na ng Diyos sa kanila, sabi, dudurugin ng binhi ng babae ang ulo ng serpiente at dudurugin naman ito ang kanyang sakong. Lahat ng mga propesiyang ito ay binigay na. Si David na nananangis noon, lahat ng iba pang mga propeta sa mga nagdaang kapanahunan, pawang nangungusap tungkol sa kanya. Siya yaong salita na nahayag. Hallelujah! Ngayon, nakikita ba ninyo kung saan patungo ang sinisikap kong talakayin? Nangusap ako sa inyo ng napakasimple ngayong umaga. Hindi ba ninyo nakikita ang kapangyarihan ng buhay na Diyos sa loob ng buhay na iglesia, sa nobya? Nagsisigaling ang mga may sakit, nabubuhay ang mga patay, nakakalakad ng mga lumpo, nakakakita ang mga bulag, patuloy na lumalaganap ang ebanghelyo sa kapangyarihan nito, sapagkat ang mensahe at ang mensahero nito ay iisa. Ang salita ay nasa iglesia, nasa naturang tao. Ang salita ng Diyos ay na kay Elias, nang maglakad siya patungo roon na may ganito ang sabi ng Panginoon, at sinabi, hindi uulan. Hindi yun si Elias. Ang Diyos iyon na kay Elias. Sinabi ko noon ng maraming beses na, gaya ng babaeng taga-Christian Science na nagsabi sa akin minsan, na ikwento ko na ito ng maraming beses na tungkol dito. Sabi niya, Ginoong Branham, masyado mong ipinangangalandakan si Jesus. Sabi ko, umaasa kong yan lang ang bagay na dapat kong panagutan. At sabi niya, pinipilit mong gawin siyang Diyos. Sabi ko, Diyos nga siya. Sabi, isa siyang propeta, isa siyang mabuting tao, pero hindi siya Diyos. At sabi ko, bueno, ipakita mo sa akin ang isang kasulatan na nagsasabing hindi nga siya. Sabi niya, sa aklat ni San Juan, sinasabi nito na tumangis siya nang magtungo siya sa libingan ni Lazaro. Bueno, sabi ko, tiyak nga, umiyak siya. Siya kapwa ay tao at Diyos. Tao siya na nananangis, ngunit kinakailangang Diyos siya para buhay ng patay. Tama. Sabi ko, tao siya na nagutom, ngunit siya ay Diyos na nagpakain sa 5,000 sa pamamagitan ng ilang biskwit at 5 isda. Tama yan. Tao siya na natutulog sa likod ng isang bangka, ngunit ang Diyos iyon na nasa loob niya na nakapagpapatahimik sa mga tubig. Sapagkat bakit? Siya at ang kanyang mensahe ay isa. Sinabi niya, ako at ang aking ama ay isa. Ang aking ama ay nananahan sa akin. Siya ang buong kapuspusan ng pagkadiyos sa kahayagan ayon sa laman. Sa palagay ko'y lubos itong kapansin-pansin noong isang araw nang inihahatid ko ang 7 kapanahunan ng iglesia. Sa simula pa lang, ako, hindi ko makuha si Jesus na nakatayo doon na mayroon niyaong puting nakalagay sa kanya na gaya niyan. Sabi, ang kanyang buhok ay kasing puti ng balahibo ng tupa.
Hindi ko maunawaan kung paanong ang isang lalaki na 33 taong gulang ay magiging kasing puti ng niyebe. Tinawagan ko ang isang mahusay na teologong Pentecostal, isang mabuting napakalapit na kaibigan. Bueno, ito'y si kapatid na Jack Moore. Siya'y matalino, marunong na tao. Sabi niya, kapatid na Branham, yun ay si Jesus na nilwalhati na. Ganyan ang itsura niya noon matapos na siya ilwalhatiin. Hindi ko mapaniwalaan yun. Hindi. Sabi ko, bueno kapatid na Moore, salamat. Pumasok ako sa kwarto doon at nagsimulang kausapin ng Diyos. Binuksan ko ang aking concordance para sundan siya pabalik sa Daniel kung saan sinabi nito at pumaron siya sa matanda sa mga araw na ang buhok ay kasing puti ng balahibo ng tupa. Sabi ko, Panginoon, ako hindi ko po alam kung ano ang sasabihin at nasa akin po ang pananagutan. Ngayon, yan ay bago ang at talalahanin. Bago nabuksan ang 7 tatak, mga 1 taon na o mahigit, bago ang naturang pagbukas. Nananalangin ako noon, Panginoon, ano po iyon? At tumingin ako, may nakatayo sa harapan ko, at naroong nakatayo ang isang lalaki, at siya isang hukom, at nakasuot siya ng isang puting peluka. Ang matatandang mga hukom noong unang panahon ay nagsusuot ng puting peluka upang ipakita na siya ay ang kataas-taasang kapangyarihan. At kaya noong makita ko si Jesus na nakaputing peluka, sinabi ko na pinatutunayan lamang nito ang katotohanan na alam natin na siya ang kataas-taasang kapangyarihan. Pinatunayan ng Diyos ang gayon ding bagay sa bundok ng pagbabagong anyo, ang sabi, ito ang sinisinta kong anak. Siya ang pakinggan, ang kataas-taasang kapangyarihan. Noon doon sa pasimula ng naturang 7 tatak, nang bumaba yung 7 anghel doon sa anyong piramide na iyon, tumayo roon at sinabi sa akin na bumalik dito at mangusap tungkol doon sa 7 tatak, at siya'y sa akin. Ipapakita niya sa akin kung ano ang mga iyon, ang mga bagay na nangawala. Iniisip ko sa tuwina noon pa na sinelyuhan ito sa likod ng aklat at magiging isang bagay ito na hindi na isulat sa aklat, subalit nangyaring ipinaalam pala ito na hindi niya iyon maaaring gawin. Hindi ito isang bagay na nasusulat sa aklat. Ito isang bagay na itinago sa aklat. Sapagkat sino man ang magalis ng isang salita mula rito o magdagdag ng isang salita rito, kaya ito ay isang hiwaga na matagal nang nasa aklat sa 7 kapanahunan ng iglesia na ito. Ang bawat isa sa kanila ay nagdulot ng isang hiwaga, lahat tungkol sa bautismo sa tubig at itong iba pang mga bagay na napakatagal na nilang kinakapa. Tapos nung pumaytaas na iyon, yung malalaking mga obserbatoryo mula pa sa California hanggang doon sa Mexico, sa bandang Tucson, sa lahat na ng dako, ay kinukunan ito ng larawan. Isa itong mahiwagang tanawin. Si kapatid na Sothmann diyan, na nakaupo mismo diyan sa may likuran, at ako at si kapatid na Jim Norman, ay naroong nakatayo mismo noon nang pumaytaas ito. Kinunan nila ng larawan, gayon may hindi nila alam ang tungkol dito. Kamakailan lang dito, sinasabi ng lahat, tingnan nyo, katulad ito nito, at ang mga pakpak ng mga anghel na iyon, kung paano nakatiklop ang mga iyon doon. Isang araw sa pagpaling ko nito sa kanan sa pagtingin, hayon si Jesus Kristo ng tumpak na tumpak gaya ng pagkakaguhit ni Hoffman sa kanya. Naroon ito noon na nakasuot ng puting peluka na nakatingin pababa sa lupa, nagpapakita na siya ang kataas-taasang kapangyarihan. Ipinahayag ito ng kalangitan, ipinahayag ito ng Biblia, ipinahayag ito ng mensahe, lahat ay isa. Ang kataas-taasang kapangyarihan na nakasuot ng puting peluka. Makikita ninyo ang itim niyang balbas sa ibaba. Marami sa inyo ang nakakita na sa naturang larawan. Mayroon tayo nito doon sa likod. Ipaling nyo lamang ito sa kanan, patagilid. Tingnan ito. Hayon siya. Sadyang tugma kung paano nga ito noon. Kung kinuhanan nga siya noon. Tinitingnan nila ito sa maling anggulo. Kailangan ninyo itong tingnan sa tamang anggulo. At tanging ang Panginoong Diyos lamang ang makapaghahayag kung alin ang tamang anggulo. Ipaling nyo ito sa inyong kanan at tingnan ito. Hayon siya, tugmang-tugma, kung ito nga ay kinuhanan doon sa itaas. Nang kauna-unahang pagkakataon na nakita ko siya, kamukha siya niyang ulo ni Hoffman. Hindi ko pa yun nakita dati. At doon sa tabernakulo ni Billy Sunday, makalipas ang mga taon ay nakita ko ito. Hindi na nangyaring nawala ng isa sa mga naturang larawan ng bahay ko mula noon. Pagkatapos, dito sa kalangitan na nagsasabi na ang mismong Diyos na nakita ko noon sa pangitain ko rito, isang munting bata pa lamang ako noon dito kung saan nakatayo itong paaralan, ganyan ang itsura niya. At dito sa kalangitan, makalipas ang 33 taon, ay ipinahayag ito na ito ang katotohanan. Ganyan ang itsura niya. Hindi isang kung anong mistikong bagay na ideya ng kung sino. Tulad doon sa Batikan, meron silang isang Kristong iginuhit doon na may isang munting pabilog na puting balbas o isang pabilog na balbas sa palibot ng kanyang baba. Mga kalahating pulgada ang haba,
na nakapaikot mismo sa gawing itaas ng kanyang bibig at parang ganito, at tinatawag iyon na ang Kristo. Sadyang ipinaalala niyan sa akin ng isang Griegong pintor na nakita ko minsan sa isang lumang katedral na ipinapakita kung ano ang itsura ni Adan at Eva. Mukha silang mga hayop o isang kung ano. Ganyan nga ang maiisip ng karnal na pag-iisip tungkol sa isang bagay na espiritual. Sa palagay ko, si Adan ang siyang pinakamagandang lalaki na nabuhay at si Eva ang perpektong babae sa lahat na ng paraan. Ngayon, ibinabalot ng karnal na kaisipan ng naturang bagay sa kanilang sariling mga ideya, tapos ipinapadala ng Diyos at inilalantad ang bagay na iyon sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ganyan nga ang nangyari dito noong panahon ni Ahab. Ngayon, nalaman natin na masasabi ni Elias yan, sapagkat ang mensahe ng kapanahunan at ang salita ng Diyos, ang mensahero, ang mensahe at ang salita ay eksaktong parehong bagay. Ang propeta, ang salita, ang mensahe, ang mensahero, mensahe at ang mensahe ay pareho. Sinabi ni Jesus, kung hindi ko ginagawa ang mga gawa na nasusulat tungkol sa akin, kung gaya'y huwag nga ninyo akong paniwalaan. Mabuti yun. Sino mang tao at ang kanyang mensahe ay iisa. Yan ang dahilan ngayon na hindi sila naniniwala sa paggawa ng mga gawa ng Diyos sapagkat hindi nila tinatanggap ang mensahe ng Diyos. Hindi sila naniniwala sa mensahe. Ngunit yaong mga naniniwala sa oras ng Diyos na ating kinabubuhayan, ang mga bagay na ito ay ang nakatagong pagkain. Isipin lamang, itinago ito ng lubos ng Diyos na anupat tinitingnan na nila ito mismo at hindi nila ito nakikita. Ang siyaring paraan na binulag ni Elias ang hukbo ng Syria, gayon ding paraan na binubulag ng Diyos ang di mananampalataya sa tunay na purong pagkain ng anak, ang mananampalataya. Ang itinawag nila kay Noe, isang panatiko na nooy gumagawa ng daong, bukas ang kanyang mga mata sa salita ng Diyos at sa pangako. Ang mismong siyaring bagay na tinawag nilang kapanatikuhan ang nagligtas kay Noe at sa kanyang pamilya. Kita nyo? Ang mismong siyaring bagay. Ang bagay na pinagtatawanan ng mga tao ay ang bagay na ating idinadalangin. Ang bagay na tinatawag ng mga tao na baliw ay tinatawag nating dakila. Ang tinatawag naman ng sanlibutan na dakila ay tinatawag na mangmang ng Diyos. At ang tinatawag ng sanlibutan na mangmang ay tinatawag na dakila ng Diyos. Ito'y sadyang eksaktong kabaliktaran sa pagitan ng tama at mali. Si Jesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Alalahanin, nagtungo siya sa kanyang lihim na dako sa plano ng Diyos, sa tawag ng Diyos, at ng salita ng Diyos. Pumasok si Elias sa kanyang lihim na dako sa pamamagitan ng paunang kaalaman ng Diyos, plano, at ang pagkatawag sa kanyang buhay at ayon sa salita. Kung hindi pa iyan ang paraan ng ating pagpasok, hindi ko na alam kung paano ba tayo nakakarating doon. At pansinin, bago magsimula ang tagtuyot, nagtungo na si Elias dito sa dakong lihim na ito para sa kanyang ikabubuhay. Isang ganap na tipo tungkol sa bago magsimulang tumama ang paghatol sa sanlibutan, ang iglesia ay natawag ng palabas, napili na ang nobya, at naghihintay na lamang bago tumama ang paghatol. Naghihintay na lamang, kumakain ng pagkain ng Diyos na tinatamasa ang mga biyaya ng Diyos. Ang sinumang tao na nasa kanyang normal na pag-iisip ay nalalaman na diretsyo na tayong patungo, narito na tayo sa oras ng paghuhukom. Tingnan nyo, kapatid na Banks, ilan sa inyo na mga kalalakihan na narito ngayong gabi na nakatayo noon sa bundok na iyon ng umagang iyon. At nais kong mangusap tungkol sa bundok na iyon sa susunod na linggo ng umaga kung loloobin ng Panginoon. Nakatanggap ako ng isang dakilang kapahayagan, isang karagdagang bagay na halos hindi ko maiwasang hindi masabi ngayong gabi. Ngunit meron akong, kita nyo? At sadya itong patuloy sa tuwi-tuwi na bagay na sunod-sunod na nangyayari. Kita nyo? Hindi ito titigil na maganap sapagkat ito ay ganito ang sabi ng Panginoon. Bawat isa sa inyo na naririto, libu-libong beses doon sa tape, ay narinig akong tumayo at nagsabi, ganito ang sabi ng Panginoon. Ito ay magiging gayon at ganoon. At maging ang mga pahayagan at mga magasin ay kinailangang ihayag na ganoon nga ito. Hindi nila alam kung tungkol saan ang lahat ng ito, ngunit nakita nila ito. Hindi nila alam kung ano ito, ngunit nakita nila ito. Ginagawa ang salita na tumpak na katotohanan. Nakatayo kami rito noon sa ilog, yung anghel ng Panginoon ay bumaba ng araw na yon, 33 taon, o 1933 yun noon. Bumaba at sinabi ang mga bagay na kanyang sinabi. Umahon ako at maraming tao ang nakatayo noon doon sa pangpang. Sabi, anong ibig sabihin noon, Billy? Sinabi ko, hindi para sa akin yun, para sa inyo yun. Sumasampalataya ako, kayo hindi, at nagpatuloy lamang sa paglakad.
Pagkatapos sinabi ng pastor sa akin, sabi niya, ibig mo sabihin na ikaw na may ikapitong baitang na edukasyon ay lilibot sa buong mundo at mananalangin para sa mga monarka at mga makapangyarihang pinuno at mga hari at mga ganung bagay? At, sabi, kalimutan mo na yon. Hindi ko makakalimutan ito. Nakintal na ito sa puso ko. Ngayon, narito, makaraan ng 33 taon, ang lahat ng kanyang sinabi ay naganap ng tugmang-tugma gaya ng sinabi niya na kanya nga itong gagawin. Diyos siya at hindi mabibigo. Tinutupad niya sa tuwina ang kanyang salita. Siya, huwag na huwag pag-alinlanganan nito. Ngayon, pansinin, pumasok siya sa pamamagitan ng plano ng Diyos, paunang kaalaman, pagkatawag ng Diyos at ng salita ng Diyos, at pumasok bago dumating ang tagtuyot. Ngayon, alam natin na ang paghuhukom ay nahahanda ng humagupit. Nakatayo doon sa burol ng araw na iyon, si kapatid na Banks Woods na nakatayo rito, ay naglalakad kami noon paakyat sa naturang burol. Marahil ay banggitin ko itong muli upang mabuo ang inyong pananampalataya para dito sa linya ng pagpapanalangin na ito na napipinto ng maganap sa susunod na 10-15 minuto. Nauna lang ako naglalakad noon kay kapatid na Banks. Siya ay, sa palagay ko'y iniwan niya si kapatid na Ruby noong may sakit ito. At siya na sumusunod sa may likuran ko, napansin ko ang mukha niya mapula. Lumingon ako. Naisip ko na baka medyo mahirap para sa kanya ang pag-akyat, kaya medyo binagalan ko. Doon mismo sa mga disyerto na yon, doon mismo sa ibabaw ng mga burol na gaya niyaon, doon mismo kung saan nagpakita ang mga anghel ng Panginoon. Patungo kami sa direksyong yon noon, kung saan sila nagpakita noon ilang buwan bago yon. At habang paakyat ako sa burol, ang Espiritu ng Diyos, nang lumingon ako, tumanaw sa ituktok ng bundok, sabi niya, damputin mo iyang bato at sabihin sa kaniya, ganito ang sabi ng Panginoon, makikita mo ang kalwalhatian ng Diyos sa mga susunod na ilang oras. Basta dinampot ko lang ang bato at sinabi, kapatid na Banks, hindi ko alam kung bakit, inihagis ito sa hangin at sinabi ko, ganito ang sabi ng Panginoon, makikita mo ang kalwalhatian ng Diyos. Sabi niya, si Ruby ba ang ibig sabihin niyan? Sabi ko, hindi. Sa palagay ko'y wala itong anumang kinalaman sa inyo, Banks o Ruby ni isa man. Sa palagay ko lang ay sinasabi lamang nitong, ganito ang sabi ng Panginoon, may bagay na magaganap. At kinaumagahan nang kami ay naroroon noon, marami sa mga kalalakihan, hindi ko alam kung ilan kaya ang nakaupo dito ngayon. Mayroong 12 o 14, 15 sa amin na nakaupo doon. Bigla na lamang, isang ministro ang lumapit sa akin at sinabi niya, kapatid na Branham, sinabi niya, ang pangalan ko'y ganito at ganyan. Sabi, isa ako noon sa inyong mga tagapagtaguyod sa California. Sabi ko, ikinagagala kong makilala ka, Ginoo, si Douglas McHughes. Sabi niya, sabi ko, ikinagagala kong makilala ka. Nakipagkamayan sa kanya. Sabi niya, bueno, ngayon nais kong magtanong sa iyo, sabi. Si Roy Robertson, isang katiwala dito. Sina kapatid na Woods, Terry at Billy, at si kapatid na McAnally, at hindi ko alam kung sino pa lahat ang nakatayo noon doon. At ako, sabi niya, may gusto akong itanong sa iyo. Sabi niya, nagbibigay ba sa iyo ng mga pangitain ang Panginoon sa labas na gaya nito? Sabi ko, oo kapatid, ngunit nagpupunta ako rito para tila ba makaiwas rito para makapagpahinga. At lumingon ako sa paligid gaya nito at nakita ko ang isang matabang doktor na sinusuri siya, sabi, Reverend McHughes, itong allergy sa mata mo ay malapit ng bulagin ng iyong mata. 2 taon na kitang ginagamot at wala na akong magagawa pa tungkol dito. At bumaling ako sa kanya. Sinabi ko, kaya itinanong mo yan sa akin, ay sinabi kasi sa iyo ng doktor mo noong isang araw, ang allergy na iyan ay nasa iyong mata. Katanghalian na noon, mga 11:00, at nakasuot siya ng pang-araw na salamin sa mata. Sabi ko, ang dahilan, hindi mo sinusuot yan dahil sa araw, dahil ito sa iyong mata. Sinabi niya sa iyo na mawawala yung paningin mo. At nagsimula siyang umiyak, sabi, tama yun. Umikot ako para maglakad muli, hawak-hawak ang pala sa kamay ko, at tumingin ako. Nakita ko siyang nakatayo roon na nakatingin sa akin, maningning ang kanyang mata, sabi ko. Ngunit ganito ang sabi ng Panginoon, hindi mawawala sa iyo ang matang yan. Kasama ko siyang nangangaso nitong huling taglagas, higit pa siyang nakakakita na maayos kaysa sa akin, at sino man sa mga kasamahan, hindi na siya. At nakita ko ang isang matandang babae na nagbaba ng kanyang mahabang medyas at itinaas ang gilid ng kanyang palda. Sabi niya, anak, kung makikita mo si kapatid na Branham, sabihin mo sa kanyang ipanalangin ang mga paa ko. At tumingin ako doon sa ibaba at may maliliit, tila mga tumor na nakalawit sa kanyang mga paa, sa buong paligid nito. Sabi ko, ang iyong ina ay babaeng maputi na ang buhok. Anak ko, nakita mo? Sinabi niya sa iyo bago ka umalis na kung makita mo ako, may papanalangin sa akin ng kanyang mga paa. Meron siyang maliliit na mga tumor na parabang nakalawit sa buong palibot ng kanyang paa. Parabang halos himatay na siya. Sabi niya, iyan ang katotohanan. Sabi ko, sabihin mo sa kanyang huwag nang mag-alala. Magiging maayos lang ang lahat.
Nagsimula akong maglakad-lakad. Pagkatapos ay narinig ko ang tinig ng Diyos na nangusap, sabi, "Tumabi ka, dali." Nakatayo roon si Roy Robertson na alam kong isa siyang veterano sa digmaan. Ipinatong ko ang aking kamay sa kanyang balikat. Sabi ko, "Kapatid na Roy, magtago ka sa bilis na magagawa mo." Sabi, "Anong nangyayari?" Sabi ko, "Tumabi ka, magtago." At nagsimula lamang na maglakad-lakad. Ibinaba ko na ang pala ko, tumalikod, inalis ang aking sombrero, at heto na siyang dumarating. Ang kalwalhatian ng Diyos na bumababa sa isang ipo-ipo na tinagpas ang gilid ng bundok ng ganyan at pinasabog at niyanig ang naturang lugar ng ganyan, pinutol ang itaas ng mga mababang puno na mga 3 o 4, 5 talampakan lamang ang taas sa ulo ko. At bumalik pa itaas na gaya ng isang imbudo ng ganyan, muli ito nagpasabog at heto itong dumarating ng 3 beses. Pagkatapos ng umalis ito ng 3 beses, lumapit si kapatid na Bank, sabi, "Iyon ba yung sinasabi mo?" Sabi ko, "Oo." Sabi, "Ano ba yun?" Sabi ko, "Nagpapakita ang Diyos sa pamamagitan ng mga ipo-ipo. Hindi ko alam kung nais ba niyang sabihin ko sa mga tao o hindi." Pagkatapos nagpatuloy ako at nanalangin sandali. Tapos sinabi niya sa akin na maaari kong sabihin sa kanila. Sabi ko, "Ito'y paghatol na tatama sa kanlurang baybayin. Tingnan niyo siya ngayon. Tingnan niyo kung ano ang nangyari ilang oras matapos yon. Lumubog ang Alaska, at ngayon ang buong bagay ay papalubog na. Pumapasok na tayo sa paghuhukom. Ang biyaya ay tinanggihan na. Ngunit salamat sa Diyos, meron tayong nakatagong pagkain, espiritual na pagkain, na tayo nabubuhay sa kabutihan at biyaya ng kapahayagan ni Jesus Kristo sa huling mga araw nito. Pinatototohanan ng kanyang sarili sa gitna ng kanyang mga tao. Amen. Nagsipasok sila. Nakapasok na si Elias bago pa dumating ang tagtuyot. Salamat sa Diyos na nakapasok na bago pa dumating ang paghatol. Ngayon na ang oras ng paglabas at pagpasok. Ang paglabas sa mga organisasyong iyan at pagpasok kay Kristo. Isang paglabas at pagpasok na panahon para sa lahat ng mga tunay na mananampalataya. Pagkatapos siya ay tinawag at nanatili roon. Alalahanin, hindi niya nilisan ang batis na iyon hanggang sa tawagin muna siya ng Diyos. At pagkaraan na halos patapos na ang tagtuyot, kanyang pinalabas siya mula roon, isinugo sa bahay ng isang balo. Pansinin, tinawag niya ang babaeng balo na ito. At hindi isinama nitong balo ang kanyang sarili sa mga di mananampalataya na tinanggap ang tatak ng hayop noong panahon ng tagtuyot. Kaya tinawag niya siya palabas upang tinawag si Elias upang pakanin nitong balo. Meron na lamang silang isang munting tinapay, isang kakapirasong bagay na pinakakatabi-tabi niya. At sinabi ni Elias, "Ibigay mo sa akin yan muna, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, ang tapayan na iyan ay hindi mauubusan, ni ang banga ay matutuyo, hanggang sa araw na magpaulan ang Panginoong Diyos sa ibabaw ng lupa." Inuuna muna ang Diyos, ang kanyang salita muna. Pansinin, merong harina sa tapayan. Sa tuwing magtutungo siya upang kumuha ng harina, merong harina sa tapayan. Merong langis sa banga sa tuwing kukuhanan niya ito. Bakit? Ang harina ay kumakatawan kay Kristo sa haing tinapay. Kailangang nakaayos ng sadyang tama ang mga gilingan upang magiling ang bawat isa sa mga yon. Bawat pagkakagiling ng harinang iyon ay magkapareho. Nagpapakita na siya ay siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Iyon ang salita, ang tinapay ng buhay na sinusundan ang mensahe upang patotohanan ang salita. Ganoon din ito ngayon, mga kaibigan. Ganoon din ito ngayon, na ang tinapay ng buhay na kinakain ng mga anak ay sinusundan ng mensahe ng Diyos upang pakainin sila sa panahon ng tagtuyot. Paano kaya kung tumayo siya sa ating presensya sa araw na ito? Paano kaya kung tumayo siya sa ating presensya ngayon mismo? Kikilos siya at gagawin ng sadyang eksakto gaya ng kanyang ginawa noong mga araw nang nasa laman pa siya dito sa lupa. Ang nobya ay bahagi ng asawang lalaki. Ang iglesia ay gaya rin naman ni Kristo. Ang mga gawa na aking ginagawa ay gagawin din naman ninyo. At ang salita ang siyang gumawa niyon. Sinabi niya sa atin na ang mga bagay na kanyang ginawa ay gagawin din naman natin. Mapapansin nating muli rito na kung nasa atin ang salita at dumating na sa atin, gaya ng ginawa nito kay Elias noong panahong yun, gagawin nito ang gayon ding bagay na ginawa niya. Kakain siya sa mga lihim na bagay ng Diyos na ikinugli sa sanlibutan. Muli, ginagawa nitong iisa ang mensahe at ang mensahero. Nakahanda na ang espiritual na pagkain at nasa takdang panahon na ito ngayon. At ang bawat isa sa inyo ay maaaring magkaroon ng pagkain ito kung ninanasan ninyo ito. Kung handa kayong takasan ang lahat ng kawalan ng pananampalataya ng panahon na ito, kung handa kayong pumasok kay Kristo, pumasok sa kanyang pangako.
At alalahanin ang kanyang mga pangako sa Malakias 4, Lucas 17:30, gayon din sa San Juan 14:12, at ilan pang mga kasulatan sa pagsasabi, Joel 2:38, at lahat ng kanyang gagawin, o 2:28 pala, kung ano ang kanyang gagawin sa huling mga araw na ito. At kung paano sinabi ng propeta na magliliwanag dito sa huling mga araw na ito, kung paano ito gagawa, kung ano ang gagawin dito, lahat ng mga kasulatan ay nakaturo dito sa huling mga araw na ito, at iyan si Kristo. Kung makapagtatago kayo diyan ngayon, diyan sa lihim na dako na iyan, makakakain kayo at makikita nyo ang kabutihan at habag ng Diyos. Kung may sakit kayo, mayroong kagalingan doon. Alalahanin ninyo nung si Eliseo kalaunan ay tumawag ng pagkatapos na nagkaroon siya niyaong haing tinapay, si Kristo, at napakain ng sambahayan ng naturang balo sa pamamagitan nito. Pansinin, nang maglaon nang tawagin niya ang apoy pababa mula sa kalangitan at iba pa, at pinatunayan ang kanyang pagkasugo bilang sa Diyos ang espiritu ng propeta. Pansinin ninyo sa ilang, nang siya ay nakahiga doon sa ilalim ng punong enebro, isang anghel ang bumaba na may dalang gayon ding uri ng harina at nagluto ng ilang tinapay at pinakain siya. At pagkatapos maya-maya pa ay pinatulog niya siyang muli at ginising siya at meron pa siyang ilang pagkaing tinapay na niluto doon para sa kanya. At yumaon siya sa lakas ng mga tinapay na iyon sa loob ng 40 araw. Luwalhati sa Diyos. Siya ay siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Gaano natin siya iniibig, ang espiritual na pagkain sa kapanahunan nito. Hindi marapat na kunin ang tinapay ng mga anak at ibigay ito sa mga aso. Hindi ba't sinabi rin iyon ni Jesus sa babaeng si Rofenisa? Isinugo siya para sa sariling kanya. Tama nga yan. At sila ang kanyang pinuntahan. Hindi siya kailanman nagpunta sa mga hentil. At ngayon sa araw na ito'y kanyang dinadalaw ang mga hentil sa kanilang panahon. At hindi ito marapat. Sasabihin ninyo, bakit ba hindi nagtutungo ang mensahe dito sa mga naglalakihang mga lugar na ito, sa mga naglalakihang mga krusadang ito, gaya ng ginagawa sa gitna ng mga denominasyon? Hindi nila ito pagkain. Hindi ito sa iglesia na mga tinagurian na pagkain. Ito'y ang pagkain ng nobya. Ito'y ang espiritual na pagkain na napapanahon. Pasasakitin nito ang kanilang mga tiyan. Lubha itong mayaman para sa kanila. Kita nyo? Kita nyo? Kayo, hindi ninyo ito magagawa. Ngunit para sa mga anak, ito'y tinapay, ito'y buhay, ito'y si Jesus Kristo na siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Gagabihin na tayo masyado kung hindi pa natin sisimula ng linya ng pagpapanalangin ngayon, kaya iukod natin ang ating mga ulo sandali. Minamahal na Diyos, pagkain sa takdang panahon, espiritual na pagkain, isang bagay na walang nalalamang anuman ng sanlibutan. Kung paanong naririnig naming sinasabi ng Panginoon ng gabing iyon o ng araw na iyon doon sa Samaria, na siya ring lugar na nilakaran ni Eliseo at sinabi, Aba, hindi bababa ang hamog hanggang sa tawagin ko na ito. Narito tumayo si Jesus doon na nagsasabi sa kanyang mga alagad, sabi, Guro, bakit hindi ka kumain? Sinabi niya, mayroon akong pagkain na hindi ninyo nalalaman. Tunay nga po, Panginoon, nang pagkain niya ay ang gawin ng kalooban ng Diyos upang makita ang mga gawa ng Diyos na mahayag sa kanyang oras. Naroon siya upang tiyakin na magaganap ito. Wala akong ginagawa malibang ipakita muna sa akin ng Ama. Kung ano ang ipinapakita ng Ama, iyon ang ginagawa ko. At Ama, gayon din nga sa panahong ito. Ang iglesia, ang tunay na mananampalataya, ang katawan ng mga mananampalataya, ay may makukuhang pagkain, espiritual na pagkain, na walang nalalamang anuman ang mga naturingan lamang. Walang nalalamang anuman ang sanlibutan tungkol sa pagkain ito, Ama. Ngunit ang iyong iglesia, ang iyong bayan, ang nobya ng iyong anak, ay gustong-gusto ito. Meron kaming patutunguhan para sa kagalingan ng aming mga katawan kung nabigo na ang mga doktor. Meron kaming patutunguhan para dito. Isa ito sa mga pagkain ng Diyos na kanyang ibinigay sa kanyang iglesia at ipinangako ito sa mga huling araw sa kanyang mga sumasampalatayang anak. Ama, tulungan kami na maging mga anak na sumasampalataya sapagkat lahat ng bagay ay posible sa mga mananampalataya. Ipagkalupo ito, minamahal na Diyos. Hinihiling po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa palagay ko, sinabi sa akin ni Billy na namigay sila ng ilang mga prayer card. Kung may magsasabi sa akin ng titik na nakalagay sa prayer card, yun lamang ang nais ko. C. Bueno, kunin natin ang C. Isa, magsimula hanggang sa masimulan ko na ang ating linya.
Makita ngayon, sila'y maaaring nasa lahat ng dako. Ngayon, kung ang lahat, bueno, kita nyo, susubukan kong gawin ito. Hindi ko alam kung magagawa natin ito o hindi. O bagkus, magkakaroon na lang tayo ng sunod-sunod na pagtawag, manatili lang kayong nakaupo. Wala itong anuman sa akin. Kung mas gusto ninyong umakyat dito sa entablado, o magkaroon na lang ng sunod-sunod na pagtawag, wala itong anuman, kahit alin lang sa dalawang paraan. Ako'y sadyang umaasa lamang sa banal na espiritu. Umaasa ako sa kanya na papatotohanan niya ang salitang ito na akin nang ipinangaral. Kapatid na George Wright, nananampalataya ako rito. Mula ng munting kabataan pa ako, na nagpupunta noon doon sa inyong bahay maraming taon na ang nakararaan, nakikinig ako doon sa matandang ibong whippoorwill na naroon sa puno. Naniniwala pa rin ako sa parehong mensahe na iyon. Naniniwala ako na ito'y pareho. Bueno, nakikita ko na binabakante na nila banda rito para sa isang linya ng pagpapanalangin. Bueno, prayer card C, bilang 1, 2, 3, 4, 5, ang maunang pumunta at tumayo mismo rito. Kung hindi kayo makatayo, kung itataas lamang ninyo ang inyong mga kamay, ilan sa kanila ang pupunta at bubuhatin kayo? Ano iyon? Oo. Prayer card C, 1, 2, 3, 4, 5. At ngayon, pansinin, kayo na walang prayer card. Ngayon, hindi pa ako nagkaroon ng ganitong klase ng linya ng pagpapanalangin sa matagal ng panahon. Ilan ang nakakaalala sa naturang atas sa akin nung itayo natin itong tabernakulo rito? Sabi, gampanan mo ang gawain ng isang ebanghelista. Hindi sinabing ebanghelista ako. Sabi, gampanan mo ang gawain ng isang ebanghelista. Kita nyo? Sapagkat darating ang oras na babaguhin iyon. Dumarating na ang oras na iyon. Bueno, ngayon dito, siya, hindi mo maaaring paghaluin ng sama-sama ang 2 o 3 magkakaibang ministeryo, pastor at ang humayo ng sabay. Hindi ka maaaring maging isang propeta at marahil ay isang pastor ng sabay, kita nyo, pagkat meron kang magkaibang mga gampanin, magkaibang ministeryo. Ngunit ibinigay sa akin ng Panginoon kung ano ang dapat kong gawin sa aking mensahe. Ngunit gayon may sinabi niya, gampanan mo ang gawain ng isang ebanghelista. Ganapin mong lubos ang iyong ministeryo, sapagkat darating ang panahon na hindi na nila matitiis ang wastong aral. Kung hindi pa iyan dumating na ngayon, tinanggihan na ako ng bawat iglesyang denominasyon. Hindi na nila matiis ang wastong aral. Kundi ayon sa kanilang sariling masasamang tita, ay ipapasok nila ang sarili nilang mga guro at ibabaling sila sa mga katha. At magsisigawa sila ng mga dakilang bagay na kahanga-hanga gaya ni na Jambres at Janes na nagsilaban kay Moises, ngunit mahahayag ang kanilang kahangalan. Kita nyo? Kita nyo? Bueno, mga panggagaya, nakita ninyo kung paano si Jambres at alam ng Diyos sa langit na nakalagay iyon doon mismo sa panulukang bato ng tabernakulo mula noong 1933, nakasulat sa isang paina ng Biblia, nakalagay mismo doon. Tingnan kung paanong nagawa na nila ito. Tingnan kung ano na ang naganap. Mga panggagaya, talagang eksakto. Sabi, hayaan lamang sila. Mahahayag din naman ang kanilang kahangalan sa gayon ding paraan na kagaya kina Jambres at Janes. Narito na tayo sa araw na yan. Nakita ko noon ng iglesia nang inilalagay pa lamang namin ang panulukang bato, naroon na ang mga tao sa pasimano at sa buong paligid, nakatayo sa palibot ng mga pader ng tabernakulo. Hayon na, sabi nila, nang maitayo ito, yung mga tao ng lungsod na ito nagsabi, sa loob ng 6 na buwan, kami na may $1 at 80 sentimo para makapagpatayo ng isang tabernakulo. Marami sa mga magtatalyer ang nagpasya na noon na magiging talyer nila ito, ngunit nananatili pa rin itong tahanan ng tupa para sa mga tupa ng Diyos. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C. 6, 7, 8, 9, 10. Sige. Ngayon, akong Panginoon ang nagtanim nito. Akin itong didiligan araw at gabit, baka may umagaw nito sa aking kamay. Tingnan niyo ang pamumuna. Walang denominasyon para umalalay dito. Walang mga iglesyang katulad nito sa buong lalawigan dito. Walang Pentecostal sa lalawigan. Walang ano paman na susuporta nito. Ang lahat na ay laban sa bautismo sa tubig. Ang lahat na ay laban sa lahat ng iba pang mga bagay na ito. Maging sa sarili kong pamilya. Ang sarili kong tatay ay pinagtabuyan ako noon sa pintuan. Inilagay ko ang mga damit ko sa isang maliit na supot na papel at umalis sa tubira sa New Albany. Tama. Ngunit marami ng panganib, paghihirap at mga patibong ang aking napagdaanan. Biyaya ang ligtas na naghatid sa akin ng ganito kalayo. 56 na taong gulang na ako at hindi magtatagal ay kakailanganin ko ng tawirin ng ilog. Biyaya ang patuloy na magdadala sa akin.
Kung ako'y naroon na ng 10,000 taon, maliwanag na sumisikat tulad ng araw, di na tayo kukulangin ng mga araw upang umawit ng papuri sa Diyos kaysa nang tayo unang magsimula. Oh, gaano ko iniibig si Jesus! Siya ang lahat sa buhay ko. Oh, bueno, gaano karami na ba ang aking... Saan na ba ako tumigil? Sa 10? Maaari pa ba tayong magdagdag pa? Sige. Ano nga ba yon? 10? 15? Sige. Si, 10 hanggang 15. Nasaan ka man? Kung makatatayo ka at makapupunta. Anong sabi? Ha? Bueno? Si, 15 hanggang 20 kung ganoon. Maging si iyon. 15 hanggang 20. Yun ay bali 10 pang tao. Nakikita ninyo na kung saan na nandoon ang pila. Ayaw natin silang, hayaang magsiksikan sila. Bueno, ngayon, ibigay niyo sa akin ang buo ninyong pansin. Hindi na tayo magtatagal. Pero, ngayon, anong oras, anong sandali. Ako, hangad kong magawang mahalin ng bawat isa ang Panginoon. Ako, hangad ko na lahat tayo'y makarating sa puntong iyon na mapagtanto ang potensyal ng sandaling ito. Subukan natin ito. Ibigay niyo lang sa akin ang inyong pansin. Ano ba ang sinisikap nating gawin dito? Inilalagay natin ng salita ng Diyos sa isang pagsusulit. Ginawa rin ni Elias ang gayanting bagay. Umakyat sa ibabaw ng bundok, matapos niyang malaman na isinugo siya ng Diyos upang gawin yon. Sabi niya, ngayon patunayan natin kung sino nga ang Diyos. Hayaang ang Diyos na sumagot sa pamamagitan ng apoy ang siyang maging Diyos. At sumabad ang mga pagano. Sabi, bueno, tiyak, hindi. Alam ng mga pagano na hindi bababa ang apoy. Kaya nagsisihiyaw sila noon at kung ano-anong pinaggagawa. Ngunit alam ni Elias na bababa ito, sapagkat nagkaroon na siya ng isang pangitain mula sa Panginoon. Sasabihin ninyo, nagkaroon siya ng pangitain? Siya nga po. Nang mailagay na niya sa ayos ang lahat, sinabi niya, Panginoon, ginawa ko na po ang lahat ng mga ito ayon sa utos mo. At pagkatapos ay nagsimula ng bumagsak ang apoy. Kapag ang salita ng Diyos ay ganap na sinusunod, kung magkagaya'y tungkulin na ng Diyos na isagawa ang lahat ng iba pa nito, hinihiling lamang niya sa iyo na ilatag ito doon. At tiyakin na tinawag ka nga upang ilatag ito doon. Kita nyo? At kung ikaw nga, siya na ang bahala sa lahat ng iba pa nito. Ngayon, dito ay mga tao na magbubuhat sa pilang ito na aking ipananalangin. Ngayon, bueno, halos nariyan na kayo ngayon sa may pader. Sige, sa pila na para makapag-umpisa na. Ngayon, una, kahit paano sa isang dako rito sa gusali, ang ilang mga tao, ilan sa mga narito ang may sakit at walang prayer card? Itaas ang inyong kamay. Kita nyo, sadyang sa lahat ng dako. Ngayon, alam ninyo na kung ang ating Panginoon, at naniniwala ako na gagawin nga niya, kung siya ang siya ring kahapon, ngayon at magpakailanman. Nagsasagawa siya ng mga linya ng pagpapanalangin, dumudulog sa kanya ang mga tao sa napakahabang mga pila, ng dagsa-dagsang mga tao, hinipo niya sila, pinagpala sila. Pagkatapos huminto siya minsan at nagsabi, sino ang humipo sa akin? Tumingin sa paligid, sinabi sa babae kung para saan niya siya hinipo, at sinabi na ang pag-agas ng kanyang dugo ay wala na pinagaling na siya ng kanyang pananampalataya. Ano kaya kung lumingon siya at sinabi, bueno, hindi ko po alam, Panginoon, matagal na panahon na akong meron nito, hindi sana iyon naganap. Hindi sana iyon naganap. Hindi. Ano kaya kung kanyang sinabi sa babaeng si Sirofenisa, dahil dito sa salitang sinabi mo, ang iyong anak na babae, lumayas na sa kanya ang demonyo. Ano kaya kung ang sinabi ay, bueno ngayon, Panginoon, ako, nais ko na iyong gawin ito sa ganitong paraan. Ang demonyo sana ay naroon pa rin sa batang babae. Ngunit inasahan niya na madaratnan ang kanyang anak sa paraan na kanyang sinabi na madaratnan nga niya ito. Ngayon, sinabi niya sa atin na kung kaya mong sampalatayanan, kung masasabi mo sa bundok na ito, malipat ka at hindi magalinlangan sa iyong puso, kundi manampalataya na mangyayari ang sinabi mo, makakamit mo ito. Kapag ikaw ay nananalangin, sampalatayanan mo na tinanggap mo na ito. Ito nga'y ipagkakalob sa iyo. Napakadakilang pangako. Ngayon, ang tao na nangangaral ng Ebanghelyong Panlipunan ay hindi man lang pinaniniwalaan yan. Lalapit siya sa pintuan, titingin sa loob o tatayo diyan at sasabihin, bueno, isa lamang itong pulutong ng mga holy roller at aalis na. Kita nyo? Pero hindi niya alam na ito ang itinagong pagkain. Hindi niya alam na ito ang lihim na bagay na itinago sa kanya. Hindi niya ito alam. Ito'y kahabag-habag, isang isipan na hubad, maralita, bulag, at hindi ito nalalaman.
Kita nyo? Hindi yan maganda. O Diyos, hayaan mo na akong mamatay, ngunit huwag hayaang maging ganoon ako. Mas gugustuhin ko pang mamatay. Siya nga po, kaysa gawin yon. Sa palagay ko'y bawat isa sa atin ay gugustuhin yon, hindi ba? Ngunit ngayon, ipinangako sa atin ng Diyos ang mga bagay na ito sa mga huling araw. Sa Malakias 4, sinabi na si Jesus Kristo ay bababa at iahayag ang kanyang sarili sa katawang tao, katulad ng ginawa niya noon sa Sodoma. Tama yan. At sinabing, ang sanlibutan ay magiging malasodoma ang kalagayan. At sinabi, kung paano ito noon, ang anak ng tao ay mahahayag sa araw na iyon. Kita nyo, itong lalaki na bumaba sa anyo ng isang tao na siyang si Elohim kay Abraham bago dumating itong ipinangakong anak na lalaki. Tingnan kung ano yun. Sinabi ni Abraham na ang Diyos yun. At sinabi ng Biblia na may 3 tao na pumaroon sa kanya. May alikabok pa sa kanilang mga damit. Sa paglalakbay, naupo at nagsikain na parang mga tao. At sinabi ni Jesus, sa panahon na ang sanlibutan ay nagiging nasa malasodomang kalagayan na kung magkagayoy muling ihahayag ng anak ng tao ang kanyang sarili. Hindi na anak ng Diyos, anak ng tao. Kita nyo? Ihahayag ang kanyang sarili. Ngayon, tandaan yan sa kung ano ang sinabi ng naturang huling propeta. Narito, aking susuguin sa inyo si Elias na propeta at kanyang papagbabaliking loob ang puso ng mga anak sa mga magulang. Kita nyo? Isang mensahe na magdadala sa kanila pabalik sa Biblia at ihahayag ng anak ng tao ang kanyang sarili sa araw na iyon. At sa araw na iyon, ng pagtunog ng huling kapanahunan ng Iglesia, ng ikapitong anghel, ang mga hiwaga ng Diyos ay mahahayag na sa araw na iyon. Ang 7 tatak ay makakalag na. Ang mga hiwaga ng lahat nitong mga iglesia at mga ganong bagay, kung paano sila naganap at kung ano na ang nangyari. Kita nyo, hindi nila ito alam. Sinabi ni Jesus, kayong mga bulag na Fariseo. Sabi, kung ang bulag ay umaakay sa bulag, hindi ba kapwa sila mga huhulog sa hukay? Kita nyo, yan ang dahilan kung bakit hindi yan nakikita ng mga taong iyon. Ang hiwaga nito ay ang mga tatak na iyon. Bawat isa sa mga iglesyang iyon ay gumawa ng organisasyon at pumasok doon. At isa iyan sa mga lihim na bagay na malina noon pa sa harapan ng Diyos. Nakita mo yun, Dr. Lee? Kita nyo? Tingnan, ito nga. Yan ang bagay diyan mismo. Yan ang isa sa mga lihim. Nag-organisa sila. At kita nyo? At lubos nang nawala sa kalooban ng Diyos. At iahayag yan sa mga huling araw at aakayin ang mga tao, hindi tungo sa isang kredo o isang denominasyon, kundi pabalik sa totoong salita. At ang totoong salita ay darating sa isang pangkat ng mga tao at iahayag ng anak ng tao ang kanyang sarili sa kanilang kalagitnaan, ang siya ring kahapon, ngayon at magpakailanman. Oh, naku. Oh, gusto ko iyan. Gusto ko siyang ipinagmamalaki. Gusto ko na nagawin siyang malaki sa harap ng mga tao. Hindi ko naman na siya kailangang gawing malaki. Malaki na siya. Napakataas niya na hindi ninyo siya kayang malampasan. Napakalalim na hindi ninyo kayang mas pumailalim pa sa kanya. Napakalawak na hindi ninyo siya kayang palibutan. At gayon may meron kayong lugar sa inyong puso para sa kanya. Maaari niyo ba siyang tanggapin? Kung gaano kamangha-mangha ang ating Panginoon. Bueno, ngayon, tumahimik lamang tayo ng lubos, bawat isa. Ngayon, napag-usapan na natin ang tungkol dito. At ngayon, ang bagay naman patungkol dito ay, totoo nga ba ito? Ngayon, maaaring may ilang mga estranghero dito. Maaari kong sabihin sa inyo kung si Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman, ano kaya ang kanyang gagawin sa sandaling ito? Gagawin niya ang gayon ding bagay na kanyang ginawa nang naririto pa siya noon. Tama ba? Mahihipo ng pananampalataya ng mga tao ang kanyang damit at lilingon siya, gaya ng ginawa niya sa babae sa balon at ginawa niya sa iba pang mga lugar at kanyang natalastas ang kanilang iniisip. Ngayon, sasabihin mo, kaya ba niya akong pagalingin? Sinabi ng kanyang salita na ginawa na niya iyon. Ngunit ang dahilan nito ay upang ihayag ang kanyang sarili na naririto siya. Ngayon, kung nagpakita siya sa atin sa katawang pisikal, nakamukha mismo ng iginuhit ni Hoffman na ulo ni Kristo sa edad na 33 at tumutulo ang dugo mula sa kanyang kamay at iba pa na may mga pilat ng pagkapako sa kanyang kabuuan, hindi ko yung tatanggapin. Hindi. Kapag dumating siya mismo, makikita siya ng bawat mata, ipahahayag siya ng bawat dila, at gaya ng kidlat na kumikidlat mula sa silangan patungo sa kanluran, ay magiging gayon ito. Kita nyo? Hindi tayo naniniwala dito sa mga kulto at mga grupo-grupo. Naniniwala tayo na ang Diyos ay ang salita.
Ngunit ipinananahan niya ang kanyang sarili. Ginagamit ang inyong katawan at ang aking katawan. At binibigyan kayo ng mga kaloob. Binibigyan ako ng mga kaloob. At sa pamamagitan ng mga kaloob na ito, ay inihahayag niya ang kanyang sarili. Yan ang lihim na pagkain. Gaano man niya inihahayag ang kanyang sarili sa pamamagitan ko, kailangan ninyo itong sampalatayanan. Kailangan ninyong magkaroon ng kaloob ng pananampalataya rin upang masampalatayanan ito. Naniniwala ba kayo diyan? At ngayon, kung ipamamalas niya ang kanyang sarili sa ganyang paraan, sasampalatayanan niyo ba siya? Nang buong puso ninyo, sasampalatayanan niyo ba siya? Oh, kung gaano kaganda, naghihintay lamang sa kanya. Naghihintay lamang na makita kung ano ang sasabihin niya. Narito ang isang lalaking nakatayo rito. Hindi ko pa siya nakita sa buong buhay ko, sa pagkakaalam ko. Tila ba maayos, malakas, malusog na lalaki, at siya nga marahil, ako, hindi ko alam. Ngunit nakatayo siya diyan. Ngayon, maaari kong patungan ng mga kamay ang taong iyon at manalangin para sa kanya. Tanungin kung mananampalataya ba siya. Maaari siyang tumayo rito at sabihin sa akin, ako, nais kong manalangin ka para kay ganito at ganyan. At meron akong bagsak na mga talampakan. Sumasakit ang ulo ko, palagi. Meron akong ulcer sa tiyan ko. O ano man. Siya, hindi ko alam. Maaari niyang sabihin ang alinman sa mga bagay na yon. Sasabihin ko naman, bueno, Ginoo, kapatid, ipapatong ko sa iyo ang aking mga kamay at mananalangin para sa iyo. Yun ay talagang ayos lang. Ganyan ang eksaktong ginawa natin sa lahat na ng panahong nagdaan. Tama ba? Ngunit talalahanin, sinabi ni Jesus na magiging iba ito sadyang sa oras na ng kanyang pagparito, gaya ng sa panahon noon ng Sodoma. At ang lalaki na dumating ay nakatalikod siya sa tolda kung saan naroroon si Sarah at sabi niya, hindi na Abram ha? Abraham. Kita niyo, siya si Abram ng nakarang araw, ngunit nakakita siya ng isang pangitain at sinabi sa kanya ng Panginoon na babaguhin ko ang iyong pangalan. At heto ang Panginoon mismo na nasa anyo ng isang tao, kumakain at umiinom na kasama niya. Sabi, Abraham, saan naroon ang iyong asawa na si Sarah? S-A-R-R-A-H, hindi S-A-R-R-A. Sabi niya, siya po ay nasa loob ng tolda sa iyong likuran. Sabi, ako ay dadalaw sa iyo ayon sa aking pangako. 25 taon na ang nakararaan. At tila ba tumawa sa sarili niya si Sarah. Sabi niya, tumawa si Sarah sa loob ng tolda ngayon lang na ang sinasabi, paano mangyayari ang mga bagay na ito? Meron bang anumang bagay na napakahirap para sa Diyos? Kita niyo? Wala kahit ano. Wala po. Ngayon, sinabi niya, ipinangako ni Jesus na siya ang anak ng tao, na siyang salita. Nananampalataya ba kayo diyan? Ay darating sa mga huling araw at ihahayag ang kanyang sarili sa panahon na ang sanlibutan ay naging gaya na ng Sodoma at Gomora. Naniniwala ba kayo na tama yan? Bago tayo magkaroon ng isang panalangin, manalangin ang ilan sa inyo riyan at tignan kung ang anak ng tao nga ba ay siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Tanungin lamang kung siya nga, sabihin, Panginoon, hindi ako kilala ng tao na ito. Ngunit batid ko na ikaw ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Tingnan kung sasabihin nga ba niya iyon sa inyo. Siya nga po. Ngayon iangat lamang sandali ang inyong ulo. Nasa likuran ko ito. Isa itong bata. Nag-aapoy na ito ngayon sa lagnat. Isa itong batang babae. Mula ka sa ibang bayan. May sakit sa tiyan ang naturang bata. Ito nga. Manampalataya lamang. Ngayon, yan ba ang sinabi niya na kanyang gagawin? Hindi ko pa nakita kailanman ang taong iyon sa buhay ko. Alam yan ng Diyos sa langit. Itong lalaki dito, mukha siyang napakalakas at malusog. Ngunit nakikita niyo ba diyan yung aninong nasa itaas niya? Ibig sabihin niyon, malibang tulungan siya ng Diyos, hindi na siya mananatili rito ng matagal. Meron siyang cancer. Nasa baga mo ito. Narito ang anak ng tao. Meron siyang kabigatan sa kanyang puso para sa isang batang lalaki, isang munting bata. Tama ba? Naniniwala ka bang magagawang sabihin sa akin ng Diyos kung ano ang problema doon sa bata? Magagawa niya. Meron siyang maiiksing mga pagsumpong ng pagkawala ng ulirat na parang isang klase ng epilepsy.
Sinumpong na naman siya ng isa nito lang. Tama nga yan, kaninang umaga. At nananampalataya ka bang mabubuhay ka para palakihin ang batang iyon at magiging maayos na siya? Where's Charlie Cox at? Nasaan si Charlie Cox? Nasaan siya? Charlie, nasaan ka? Akala ko'y narito siya ngayong gabi. Oh, here. Charlie. Hayun si Charlie. Gary, where you at, Gary, Larry? nasaan ka? Larry, nandito ba siya? Nagkaroon din ng ganoon yung kanyang anak na batang lalaki. Ganoon na ganoon din. Where you at, Larry? Nasaan ka, Larry? Lumapit ka rito sandali. Bueno, nandito ka na. Itong munting bata rito ay nagkaroon din ng ganoon. Napakabuting kaibigan ko ang kanyang ama't ina. Mga taon na ang nagdaan ay nandoon ako at sinusumpong itong munting bata. Basta na lang nawawala ng ulirat at nahihimatay. Epilepsy yun. Naramdaman ko yon sa munting bata. Hiniling sa Diyos na pagalingin siya. Hindi na siya nagkaroon pa ni isa mula noon. Iyon ang kanyang ama. Nakaupo dito sa isang dako ang kanyang ina. At heto yung munting bata mismo. Ngayon sumasampalataya ka na ba, Ginoo? Salamat, Larry. Nananampalataya ka ba, Ginoo? Ipagkaloob nawa ng Diyos ng langit ang gayon ding bagay sa iyo at mabuhay ka upang palakihin ang bata. Pagpalain ka ng Diyos. Let's pray. Manalangin tayo. Minamahal na Diyos, tulungan mo po siya. Dalangin ko na mapasa kanya ang iyong habag at biyaya at pagpalain siya sa pangalan ni Jesus. Go back to Louisiana. Bumalik ka na sa Louisiana ngayon na masaya. Purihin mo ang Diyos para sa kanya. Oh, yeah. He's from Louisiana. Sure Ay was, oo, from Lake Charles. taga Louisiana siya. Tiyak nga, sa bandang Lake Charles. Tama, kita nyo? Nahuhuli ko ang iniisip nyo ngayon. Praise be to Papuri God. sa Diyos. Well, you're asking for a... Bueno, humihiling ka ng isang mabuting bagay. You want to have a Nais baby. mong magkaanak. Meron ka ng mga anak, ilang mga anak, pero gusto mong magkaroon ng isa pa. Ang Diyos ng langit naway ipagkaloob ito sa iyo, kapatid ko. Halika rito, nais ko lamang magpatong ng mga kamay. Minamahal na Diyos, ipagkaloob po sa babae ang hangad ng kanyang puso, sapagkat isa itong mabuting layunin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Now go have the child. Ngayoy humayot magkaroon ng anak. Ang Diyos ay mabuting Diyos. Naniniwala ba kayo diyan? Alam niya ang lahat ng ating pangangailangan. Tinutugunan niya ang bawat pangangailangan natin kung sinasampalatayanan natin ito. Sabi niya, kung kaya mong sumampalataya, nakamayan na kita sa kung saan man. Hindi ko maalala kung saan iyon, pero nakamayan na kita sa kung saan man. Hindi ko lang talaga maalala, pero basta nasa isang lugar lang tayo. Ngayong araw na ito sa isang kung saang lugar, pero hindi ko alam kung saan iyon. Pero hindi yun kung saan, kung ano ang ipinarito natin para pag-usapan. Narito ka para sabihin ang tungkol sa, o para manalangin. Nais mo akong manalangin para sa ibang tao. Tama yan. He isn't here. Wala siya rito. Nasa Georgia siya. May sakit. Hindi lamang siya may sakit sa pisikal, kundi may sakit din siya sa espiritual. Ang pinsan mo. Nananampalataya ka ba ng Diyos na ang bahala rito dahil sa tumayo ka para sa Kanya? Talaga nga ba? Halika rito at magkasama tayong manalangin. Minamahal na Diyos, ipagkaloob mo po sa lalaking ito ang hangarin ng kanyang puso, na kanyang mapuntahan at masumpungan itong lalaking nananangis sa Diyos. Hinihiling ko po ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain ka ng Diyos. Huwag magalinlangan. Manampalataya ka ng buong puso mo. How do you do? Kumusta ka? Hindi sa hindi ko inabot ang kamay mo para kamayan ka kanina. Nang iabot mo ang kamay mo, meron akong napansing isang bagay. It was a shadow. Real dark. Isa itong anino. Lubhang madilim at maitim. Yun ang dahilan. Alam ko na kung nahawakan ko ang kamay mo, malalaman ko ito sa ganong paraan. Kita mo? What's a cancer? Ngunit isa itong kanser. You believe that God Nananampalataya ka bang kaya itong alisin ng Diyos? on your breast, left side. Ito'y nasa dibdib mo, sa kaliwang bahagi. Nais mong bumalik sa Carolina at purihin ang Panginoon dahil sa gumaling na, hindi ba? Nakita mo kung anong ibig kong sabihin? Manalangin tayo. Minamahal na Diyos, sa pangalan ni Yesus Kristo, ang siyang isa na narito ngayon, ang mga anak ay nagsisikain ng tinapay ng Diyos. Magalak rin nawa ang batang ito sa pananampalataya, sa tinapay ng Diyos na kanyang ipinagkaloob sa kanya ngayon para sa kanyang kagalingan. Humayo nawa siya at gumaling sa pangalan ni Yesus. Amen. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na lalaki. Sumampalataya ka ng buong puso mo. How do you do? Kumusta ka? This is a wonderful Hindi ba't ito'y kamanghamanghang sandali?
Sadyang waring ang mapitagang pagkamangha ay bumababa sa mga tao. O marahil ay para bagang ang tunog nito sa aking pandinig, para bang isang bagay na gumaganito. Sadyang umiingay, parang ganyan, kita nyo? Ito'y ang tinapay ng mga anak, kita nyo? Sa inyo ito. Para sa inyo ito. Hindi ito para sa akin. Ito'y para sa inyo. Lubos ako nagpapasalamat mismo sa oras ngayon. Hindi ko, ayos lang ako, sa pagkakalam ko. Ngunit ito'y tinapay para sa akin din kapag nangangailangan ako. Ito'y tinapay para sa inyo. Ito'y pagpapalakas ng loob. Sa inyo na wala namang sakit, sadyang dinadala nito ang ating mga puso sa harapan ng Diyos. Eksakto nga ito sa panahon, kung ano ang sinabi niya na kanyang gagawin, at kung paano ito sa mga kaarawan ng Sodoma, ay magiging gayon ito sa pagparito ng anak ng tao, kapag nahayag na ang anak ng tao. Kita nyo? At narito, aking susuguin sa inyo si Elias na propeta bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. Kanyang papagbabaliking loob ang mga puso ng mga tao sa Ama. Kita nyo? Kita nyo? At yayapakan ng mga matuwid ang masasama, mga abuna. Magnininga sila na parang pugon. Kita nyo? Magiging ganoon ang sanlibutan. Makikita nating magugunaw ito doon at kakalat ang putik ng bulkan sa buong mundo at mag-aapoy ang mga langit. O bato ng mga kapanahunan, kahabagan ako ngayon at sa panahong iyon. Kumusta ka? Bueno, isang bagay lang. Meron kang sakit ng babae, sakit na pambabae. Meron pang iba, may nerbiyos ka. Sa sadyang edad na iyan na nagkakaroon ang tao ng nerbiyos. Lahat na ng uri ng komplikasyon. Ngunit meron kang isang hangad din. Yan ay ang tanggapin ng banal na espiritu. Tama yan. Yan ay kung ano ito. Nananampalataya ka ba na naikumpisal mo na ba ang lahat-lahat? Sumasampalataya ka ba na kung ipapatong ko ang aking mga kamay sa iyo at hihilingin sa Diyos na gawin ito, ang banal na espiritu ay darating? Sinasampalatayanan mo ba yan? Manalangin tayo. Minamahal na Diyos, ipinapatong ko ang aking mga kamay sa babaeng ito sa anyong apostoliko at hinihiling na tanggapin nawa niya ang bautismo ng banal na espiritu. Sa pangalan ni Yesus Kristo, tanggapin nawa niya ito. Amen. Huwag pag-alinlanganan ito. Ito'y para sa iyo. Kita mo? Sa iyo ito. Ito'y ang tinapay ng mga anak. Nagkaroon ka ng isang kakatuwang pakiramdam ng sabihin kong pambabaing sakit, hindi ba? Dahil yun ang meron ka rin. Ngayon, sumasampalataya ka ba na magiging maayos ka na ngayon? Humayo ka na sa diyang pinasasalamatan ng Panginoon. Kumusta ka? Sumasampalataya ka ba ng buong puso mo? Sumasampalataya ka ba na makakakain ka ng muli gaya ng dati mong ginagawa sa nakaraan ng matagal na panahon? Bueno, humayo ka at sabihin, salamat sa iyo, Panginoon. Sinasampalatayanan ko ito. Ang presensya ng Panginoon. Sumasampalataya ka ba na lilisanin ka ng sakit sa likod na iyan at magiging magaling ka na? Bueno, humayo ka lamang na sinasabing, salamat sa iyo, minamahal na Diyos, at ipagkakalob ito ng Diyos. Sumasampalataya ka ba na maaari kang gumaling? Pagagalingin ka ng Panginoon at hindi na magkakaroon pa ng arthritis, gagaling at lulusog na? Sinasampalatayanan mo ba yan? Humayo ka na pinasasalamatan siya, sabihin, Panginoon, inatanggap ko po ito ng buong puso ko at sinasampalatayanan ko ito. Ano ba ang paniwala ninyong lahat diyan patungkol dito? Ikaw na nasa banda rito, ipatong mo ang kamay mo diyan sa babaeng nakaupo diyan sa tabi mo. Sabihin mo sa kanya na ang kanyang pasma sa ugat at arthritis ay lilisanin na siya. Kapag siya, pagpalain ka ng Diyos, nananampalataya ka ba na magiging maayos ka na ngayon? Umuwi ka na at maging ganun na nga, pagpalain ka ng Diyos. Umayo ka sa iyong daan at sabihin, salamat sa iyo, Panginoong Yesus. Kumusta po kayo? Sumasampalataya ka ba na lilisanin ka na ng naturang pambabaing sakit din at magiging magaling ka na? Humayo ka at sabihin, salamat sa iyo, Panginoon. Kumusta po kayo? Aba, naku. Alam ko ang pangalan mo. Nung nagpastor ako sa Iglesyang Baptist, Taten, kapatid na Della Taten. Nagdurusa ka ngayon sa sakit ng likod. Magiging maayos na ito ngayon. Sumasampalataya ka ba na pagagalingin ka niya? Naalala mo pa ba ang naganap doon sa Milltown Baptist Church ilang taon na ang nakararaan? Siya pa rin ang gayon pa rin Diyos sa araw na ito. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid ko. George Wright, nasaan ka? Naalala mo ba? Naku, kung paano. Sumasampalataya ka ba na kung ipapatong ko lamang ang aking mga kamay sa iyo 10 nitong pagkapahid,
Sumasampalataya ka ba na gagaling ka? Pumarito ka. In the Sa name pangalan ni Yesus Kristo, siya naway gumaling. Amen. Manampalataya. Bueno, lahat ba kayo sumasampalataya ng buong puso nyo? Ngayon, Now, talagang ibinabalik nito ang mga lumang alaala. Ang makita ang ginang na yan. how well that brings Hindi old ko maisip ang memories. pangalan See, niya. that lady, Gayunpaman, I can't think pero of her ako, name yet, but Taten. Cotton. Taten, tama yan. Ay, oo nga. Anak niya si Bertie. Tama nga yan. Eksaktong tama nga yan. Huwag isiping wala ako sa sarili. Ako lamang ay medyo, alam niyo na, ito'y medyo isang, hindi ko ito kayang ipaliwanag, ngunit wala nang sakit mo sa likod, ginang. Humayo ka, purihin mo ang Panginoon at sabihin, salamat sa iyo, Panginoon. Sumasampalataya ka ba na magiging maayos na ang iyong sakit sa puso din? Patuloy ka lang, magalak at sabihin, salamat sa iyo, Panginoong Yesus, at sampalatayanan ito. Bueno, manampalataya ngayon. Huwag magalinlangan. Come, lady. Halika, binibini. Sumasampalataya ka ba ng buong puso mo? Meron kang maraming bagay na problema sa iyo. Meron kang sakit sa likod din. Sumasampalataya ka ba na pagagalingin ka ng Diyos? Bueno, patuloy ka lang na nagagalak. Siya iyon na nagpapadama sa iyo ng ganyan. Pasalamatan mo ang Panginoon. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid. Kumusta, iho? Sumasampalataya ka ba na pagagalingin ng Diyos ang pagkanerbiyoso ng batang iyan at gawing maayos ito? Sumasampalataya ka ba rito? Bueno, kumusta, munting kaibigan? Hayaang makamayan kita. Minamahal na Diyos, alisin mo po ang masamang bagay na yon sa munting batang lalaking ito at nawa ay mabuhay siya at maging normal. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid. Sumasampalataya ka riyan, hindi ba? Magiging maayos ka na. Huwag kang magalinlangan man lang. Masyado pang bata para magkasakit sa puso. Sumasampalataya ka ba na pagagalingin ka ng Diyos? Humayo ka, sabihin, salamat sa iyo, Panginoon, sa pagpapagaling mo po sa akin. Sumasampalataya ka ba na pagagalingin ng Diyos ang sakit sa tiyan at gagawin kang maayos na? Humayo ka, magalak at sabihin, salamat sa iyo, Panginoon. Diyos pa rin siya, di ba't siya nga? The only thing you have to do is just believe. Ang tanging bagay na kailangan nyo lang gawin ay sumampalataya lamang. Hindi ba't tama yon? You believe the Son of Man in the last Sumasampalataya ba kayo sa anak ng tao sa mga huling araw? May nangyari dito ilang minuto pa lamang ang nakalilipas at hindi ko magawang sinisikap kong hanapin kung saan banda ito. May isang taong nagkaroon ng pananampalataya at nagawa isang bagay. O marahil ay matutukoy ko ito sa susunod na linggo o kung magawa ko na. Or you Ikaw ba? Ikaw, hayon na naman ito. got your hand Itinaas mo ang iyong kamay. Sumasampalataya ka ba na kayang pagalingin ng Diyos iyang sakit sa puso? Gawin ka ng maayos? Pagalingin ang anak mong babae doon na may... You believe it? Sumasampalataya ka ba rito? Ginang Neff? Sumasampalataya ka ba na ang Diyos? Leo Neff, hindi kita kilala. Ngunit yon ay kung sino ka. Meron kang sakit sa puso. At ang iyong munting anak na babae may sakit sa bato. Sumasampalataya ka ba na gagaling siya? Your faith makes you whole. Pinagagaling ka na ng iyong pananampalataya. Manampalataya ng buong puso mo. You back there, Ikaw na nariyan sa may bautismuhan. Nakatayo riyan na may sakit sa tiyan. Pinagaling ka na ni Jesus Kristo. Sumasampalataya ba kayo? Siya'y ang siring kahapon, ngayon at magpakailanman. let's lay our hands over Ating each other. ipatong ang ating mga kamay sa ibabaw ng isa't isa ngayon. O isipin ang oras kung saan na tayo naroroon. Think of the time. Isipin ang ganong panahon. Isipin na tayo nasa mismong presensya ni Jesus Kristo, ang anak ng Diyos. Ipinangako niyang gagawin niya ito sa mga huling araw. Nakapatong ang mga kamay ko sa mga panyong ito. Minamahal na Diyos, dalangin ko po na iyong babasbasan ang mga panyong ito sa ikagagaling ng katawan ng mga tao sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus Kristo. Ngayon, samantalang ang inyong mga kamay ay nasa isa't isa na, ang bawat isa sa inyo ay mga bahagi ng katawan ni Kristo. Ang siyaring Espiritu Santo na nangako na iyahayag ang mga lihim ng mga puso at isasagawa ang mga bagay na ito, siya ay nasa inyo. Bahagi niya kayo at siya ay bahagi ninyo. Ngayon, ganito ang sinabi niya, lalakip ang mga tandang ito sa mga nananampalataya. Kayo yun. Kung ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit, ang mga ito ay mga sisigaling. Ngayon, huwag manalangin para sa inyong sarili. Manalangin para sa isa na pinatungan ninyo ng inyong mga kamay, pagkat ipinapanalangin nila kayo. Ngayon, sama-sama tayong manalangin at hindi nawa magkaroon ng mahinang tao sa gusaling ito. Bakit pa tayo maghihintay ng matagal, minamahal kong kapatid na lalaki, kapatid na babae? Narito na ito, ang Espiritu Santo, ang Diyos, narito mismo, ang mismong bagay na pinag-usapan natin. Minamahal na Jesus, aming kinikilala ang iyong presensya.
Binuhay mo pong muli ang munting sanggol na iyon noong isang araw matapos na ito'y patay na sa pamamagitan ng panalangin ng pananampalataya. Minamahal na Diyos, marami ang naririto na hindi po namin maasikaso. Ang oras ay lumilipas na, ngunit ipinatong na nila ang kanilang mga kamay sa isa't isa, sila'y mga mananampalataya. Nangakaupo kami sa presensya ng Panginoong Yesus Kristo na ibinangon mula sa mga patay, ang siya ring kahapon, ngayon at magpakailanman. Satanas, natalo ka na. Tinalo ka na ni Yesus Kristo. Siya'y nabuhay mula sa mga patay at naririto sa aming kalagitnaan ngayong gabi na pinatototohanan itong mensahe ng huling panahon. Lumabas ka sa mga taong ito. Lisanin mo sila sa pangalan ni Yesus Kristo. Magpapalayas sila ng mga demonyo sa aking pangalan at pinalayas ka na sa pangalan ni Yesus Kristo. Lisanin mo itong kongregasyon. Bawat isa sa inyo ngayon na tinatanggap ang inyong kagalingan, magsitayo kayo. Lahat ng tumatanggap na ng kagalingan, magsitayo kayo. Itaas ang inyong mga kamay ngayon at bigyan siya ng papuri. Tinatanggap ko na ngayon ang aking kagalingan. Sabihin yon sa Diyos. Tinatanggap ko na ngayon ang aking kagalingan. Ikaw ay ang siya ring kahapon, ngayon at magpakailanman na Kristo. Sumasampalataya po ako ngayon sa iyo. Tulungan mo po ang kakulangan ko ng pananampalataya. Amen. I will praise Him. I will praise Him. Praise the Lamb for sinners slain. Give Him glory, all ye people, for His blood has washed away each stain. Hindi ba tiniibig niyo siya? Purihin natin siya kung gayon. Lahat na nakataas ang inyong mga kamay, papurihan niyo siya habang papunta rito ang kapatid upang pauwiin na tayo.